nandito ka na pala. Bakit hindi ka sumipot kanina dun sa date na sinet up ko? Nakakaya dun sa babae na binulok mo sa kakahintay sa'yo, no? Sana man lang nagpasabi ka na hindi ka darating. Teka, huhulaan ko. Si Mami na naman ang dahilan, no? Ginamit na naman niya yung famous line niya na, CJ, anak, hindi ako makahinga. Mag-aalis sa tabi ni Mami. O syempre, ikaw naman nagpadala sa drama niya. Hindi ako mamas boy. Kung yan na naman yung tinutumbok ng salita mo. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Clark ha. Nanay pa rin natin siya. Alam ko, hindi ako katulad mo na uto-uto. Kasalanan mo rin kung bakit ka nababansag ang mamas boy. Look, ayoko ng gulo. Kilala mo yun. Alam mo yung kayang gawin ni Mami. At alam mo rin yung kondisyon ng puso niya, di ba? Bakit kasi paniwalang paniwala ka sa sakit niya? Hanggang kailan ka magpe-pretend na okay lang sa'yo na maging sunod-sunuran na lang sa kanya? Ha? Hanggang kailan ka magbubulag-bulaga na kinokontrol ka niya sa buhay mo? Ay, sana hindi pa talaga huli ang lahat na makita mo yung nakikita ko na may hindi talaga tama sa nanay natin. Anong gagawin mo kung nabuntis ka at pinakasalan ng isang lalaking mamas boy? Papayag ka ba na makapangasawa ka nga ng mayaman, mabait at mahal na mahal ka? Pero ang biyanan mo naman ay isa't kalahating pakialamera. Kaya mo bang tiisin ang ganong setup dahil mayaman naman? O ipaglalaban mo ba ang relasyon at buhay niyong mag-asawa? I-comment mo naman sa baba ang sagot mo at babasahin namin. Stay tuned din at makinig hanggang dulo para malaman kung ano ba talaga ang lihim na nakapaloob sa ating kwento. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, alas 11 ng gabi araw ng Sabado nang simulan kong isulat ang kwento na ito. Itago niyo na lang ako sa pangalan ng Miranda at ngayon ay 40 years old na ako. Ang ikukwento ko sa inyo ay hango sa tunay kong karanasan tungkol sa isang aswang na paulit-ulit na naglalagay sa buhay ko sa peligro. 27 years old pa lang ako ng mga panahon na yun. Isang accountant at nagtatrabaho sa isang malaking pabrika na pag-aari ng pamilya ng matalik kong kaibigan at ex-boyfriend na si Clark. Kamamatay lang noon ang tatay ko at kasalukuyan kong nililibang ang sarili ko sa pagtatrabaho. Kaya naisip ng best friend ko na ialok sa akin ang posisyon. Tinanggap ko ang trabaho at nanirahan sa kanilang probinsya. Hanggang sa magkalapit kami ni CJ, ang kuya ni Clark, at baguhin ang isang pangyayari ang takbo ng buhay namin. Narito at sabay-sabay nating tunghayan. Hi miss, Uy, Clark, kailan ka pa nakauwi? kagabi lang. Tapos ka na sa ginagawa mo? Hindi pa eh. Bakit? Mamaya na yan, halika na. Lunch muna tayo. Sige ba? Wala naman siguro magre-reklamo. Total, ikaw ang boss ko. Kutusan ko kapag may umalma. Tara na, iwan mo na muna yan. Nagugutom na ako eh. Mula sa opisina ay lumabas kaming dalawa ni Clark at dinala ako sa paborito niyang restaurant malapit sa office. Okay, nasabi ko sa unahan ng sulat ko na best friend at ex-boyfriend ko si Clark. Kwentuhan ko kayo ng konti. 19 years old ako noon nang isang gabi ay mapag-usapan namin ang first kiss. Curious lang dahil wala pa akong nagiging boyfriend kaya naman nagtanong ako sa kanya. Hanggang sa ang usapan ay nauwi sa totoong halik. Matapos yun ay nagkailangan kami at hindi na nag-usap ng ilang araw. Nang muli kaming mag-uusap ay tinanong niya kung gusto ko ba daw subukan na i-level up ang relasyon namin. Pumayag ako at naging boyfriend siya. Makalipas ng 2 buwan, nagkaroon kami ng mutual decision na maghiwalay. Yun ay dahil na-realize namin pareho na mas better para sa amin na maging mag-best friend na lang. No hard feelings pagkatapos nun. Samantala, nasa restaurant na kami at kakaupo pa lang namin nang sunod na pumasok si CJ, ang panganay na kapatid ni Clark. Kilala ko siya, pero hindi kami close at bihira ring mag-usap. Aloof siya sa ibang tao at tahimik. Laging nakadikit at nakabuntot sa nanay nila na masungit at matapobre. Kaya naman nakilala siya na mama's boy. Ang balita pa namin, lahat daw ng naging girlfriend ni CJ ay tinataboy ni Ma'am Evelyn. Kuya, Oh, nandito rin pala kayo. Hi Miranda, Hello po. halika na dito. Dito ko na lang umupo. musta na? Ayos naman po, kuya. Clark, may meeting tayo mamayang alas 2 ha. Darating si Mr. Kwon. Yeah. Hindi ko nakakalimutan. Nga pala kuya,
Mamayang gabi, may gagawin ka ba? Wala naman. Bakit? Tara, bar tayo. Bar? Bar, as in, inom. Sama ka, Miranda, ha? Oo ba? Basta libre mo, ah. Sagot kita. O ikaw, kuya. Hindi ako sure eh. Kasi baka hanapin ako ni... Sino si Mami? Kuya naman, oh. 30 anyos ka na, oh. Saka ikaw to nagsabi sa akin, ha. Gusto mo nang kumawala sa anino ni Mami. Kailan ka magpapakasaya sa buhay mo, no? Kapag hindi mo na maituwid yung mga balakang mo. Ayoko lang ng gulo. At ayokong gumawa ng bagay na mararamdaman niya na nawala yung respeto ko sa kanya. Tsaka, bakit kung magsalita ka parang hindi ka anak? Huwag na tayo magkunwari. Hindi anak ang tingin sa akin ni Mami, kaya okay lang sa akin yun. Nasanay na rin naman ako, eh. Okay na rin kasi hindi niya ako pinapakialaman sa buhay ko. Anyway, walang masama sa gagawin natin. Iinom lang naman tayo, eh. Ako naman ang kasama mo, eh. Tayong tatlo. For once naman, bro, magpakasaya ka naman, eh. Hindi yung puro iniisip na lang ni Mami. Have fun. Go out, get drunk, get laid. Puro ka kasi trabaho, eh. Wala kang happy times, kahit girlfriend nga wala, eh. Kaya ang boring ng buhay mo, eh. Eh paano magkaka-girlfriend? Lahat hindi boto si Mami. Nakikinig ka kasi masyado dun, eh. Isang sabi niya lang, sunod ka kagad. Come on, bro. Man up. Alam mo, bad influence ka talaga. Igagaya mo pa si Kuya CJ sa'yo na pasaway. Kaya ka nasasabihan ng mami mo na black sheep, eh. At least, hindi ako bored sa buhay ko. Ano, mamaya, ha? Speaking of the devil. Hello, Ma. Opo. Opo. Papunta na po ako dyan. Mauna na ako, ah. Kailangan ako ni Mami. Shh, bro, mamaya, ha? Oo na. Daan na mo ako sa office, ah. Yes. Kinabukasan, naalimpungatan ako matapos masilaw sa sinag ng araw na pumasok sa bintana ng hindi ko kilalang silid na yun. Napahawak ako sa noo ko at mariing pumikit ng agad maramdaman ng matinding sakit ng ulo. Dahan-dahan akong bumangon kahit medyo nahihilo pa ako. Hanggang sa matigilan ako nang bumagsak ang kumot sa hita ko at tumambad ang hubad na dibdib ko. Bigla akong nahimasmasan at sinilip ang ilalim ng kumot. Anong nangyari kagabi? Nasaan ako? Diyos ko po. Bakit ako nakaubad? Good morning. Kuya CJ, anong ginawa mo sa akin? Hindi mo naalala? By the way, nice view, ah. Bastos! Hindi ganyan yung inuungol mo kagabi, ah. Sabi mo pa nga, Bakit mo kasi tinitignan? nakatingin din sila sa akin. Mukhang niyayaya ako ulit, eh. Tumahimik ka nga dyan. Ano ba kasi nangyari? Bakit ako walang damit? Bigla akong tinakpan ang sarili ko ng kumot. Pagkatapos ay lumapit sa akin si CJ. Hindi naman ako natakot sa kanya pero nailang ako nang titigan niya ako ng husto. Para kasing niroromansa ako ng tingin ng lalaking ito. Hanggang sa matauhan ako kaya mabilis bumawi ng tingin. Doon ko lang kasi napagtanto na ang gwapo niya. Hindi naman sa pagkukumpara. Pero mas gwapo naman talaga siya kumpara kay Clark. May pagkamistiso, medyo makapalang kilay, matangos ang ilong, mapula ang mga labi, at maganda yung pares ng mga mata na parang palaging nangungusap. Ang katawan niya matipuno at matikas, pero hindi gaya ng ibang lalaki na halos pumutok na yung mga ugat kaka-gym at malaki yung bicep. Kumpara naman sa akin, may itsura naman ako, pero hindi ako mistisa. Pinay beauty sabi ng mga kaibigan ko. Hindi rin ako yung tipong balingkinita ng katawan. Sabi nila, voluptuous body daw ang meron ako. Bukod sa medyo matangkad din ako kumpara sa iba. Para sa akin ay ordinaryo lang ang itsura ko. Malayo sa mga nagkakagusto kay CJ na mga babaeng mestisa. Ano ba sa tingin mong nangyayari sa isang lalaki at babae kapag lasing na lasing? Totoo ba? May nangyari sa atin? Yes. Hindi mo ba naalala? Nasa bar pa lang daw, pero hindi lang tayo makapagpigil. Kaya inuwi tayo dito ni Clark. Shit! Well, happy to be your first. Ano nang gagawin natin ngayon? Ang mabuti pa, magbihis ka muna at kumain tayo ng almusal. Kapag kalmado ka na, saka tayo mag-usap, okay? Nang iwan ako ni CJ sa kwarto ay muli kong binagsak ang katawan ko sa kama at pilit na inalala ang nangyari. Ang naalala ko 9:00 ng gabi. Pagkatapos namin kumain ng dinner sa isang restaurant, saka kami nagpunta ng bar. Ang huling beses na pumasok ako sa bar at nagpakalasing ng ganon nung nasa Maynila pa ako.
Nasa isang probinsya sa gitnang Luzon ang negosyo ng pamilya ni Clark. Mula nang kunin niya akong accountant, ay doon na rin ako nanirahan. Tapos, ayun nga, dinala kami ng konsentidor kong best friend sa isang bar na matatagpuan sa town proper sa kabilang bayan. Bumalik ang isip ko sa nagdaang gabi at isa-isang inalala ang pangyayari. Dahil nasabik ako sa alak, hindi ko na malayan na parami na pala ako ng inom. Habang nakikipag-usap si Clark sa ibang babae, naiwan ako kay CJ at doon na nagsimula ang landian naming dalawa. Miranda, cheers! Cheers! Okay ka na pala, no, kuya? Kala ko kasi dati suplado ka eh. Hindi ako suplado. Alam mo na, panganay. Sa akin iniwan ni Dad yung negosyo ng pamilya namin. Kaya hindi ako pwedeng pumalpak. Kaya ba wala kang girlfriend? Komplikado ang buhay ko. Kawawa lang yung babae, lalo sa ugali ni Mami. Ang sabihin mo, mahina lang loob ng mga babae niyan. Ang kailangan mo yung babaeng matibay ang sikmura, di ba? Yung matapang sa kapalitan. Ikaw? Matapang ka ba? Naman, kuya. Mukha ba CJ na lang? Huwag mo na akong tawagin kuya. Tingin mo, si Clark. Kanina lang, kausap na lang yung babae ngayon. Nakahalikan na na. Gusto mo, tayo rin. Ikaw hinahamon mo ba ako? Ha? King ka ba? At doon na nga nagsimula ang kalokohan namin ni CJ. Ako ang unang humalik sa kanya. Pagkatapos noon ay hindi na kami mapaglayo ni Clark. Naalala ko na rin na hanggang sa isakay kami nito sa backseat ng sasakyan, naghahalikan pa rin kami. Doon ko napatunayan ang lakas ng sexual attraction namin sa isa't isa. Nang gabing yun ay mas nakilala ko siya at napalagay ang loob ko kay CJ. Habang bumabiyahe pa uwi, ay narinig ko pa ang usapan ni Clark at Kuya June. Kaya, focus sa langit ang puto nitong dalawa. Bigla tuloy ako nainggit at nabis ang beses ko. Hayaan mo sila. Ngayon ko lang nakita yung si Kuya na ganyan malaya eh. Tapos hindi niya iniisip yung sasabihin ni Mami. Buti hindi tumatawa. Anong hindi? Tumatawag nga kanina eh. Pinatay ko lang yung phone ni Kuya. Magagalaitin na naman sa galit yun. Magbe-best actress na naman yung si Ma'am. Hayaan mo siyang umikot ang puwet sa kakahintay. Nga pala Kuya, huwag mo sasabihin yung nangyari ngayon ha. Kapag nagtanong si Mami kung nasa natulog si Kuya, sabihin mo hindi mo alam. Paano kapag pumunta sa apartment mo? Iyan, akong bahala kay Mami. Ngayon, doon tayo sa apartment ni Kuya. Basta sir, sagot niyo ako ni Mama. Sigurado kasi magagalit yun kapag tinanong ako at sinabi ko na hindi ko alam kung saan pumunta si Sir CJ. Nakakatakot para mapagalit yun. Di yan, akong bahala sa'yo. Uy, kayong dalawa, pigilin niyo yung sarili niyo ha. Huwag kayong gagawa ng milagro sa kotse ko. Wala pa tayo sa bahay mo, Kuya. Doon nyo na ipagpatuloy yan. Ayun na nga, Madam Venus. Pagdating namin sa apartment ni CJ, ang kwento ni Clark, sa sala pa lang daw ay naguhubad na kaming dalawa hanggang sa makarating kami sa kwarto. Hindi ko alam kung anong klaseng alak ang nainom ko at ganun yung tama sa akin. Bumalik ang isip ko sa kasalukuyan. Hindi ako nagsisisi sa nangyari sa amin, pero hindi ko maiwasang mag-alala. Paano kung mabuntis ako? TJ, anak. Ay, ikaw na ba yan? Yes, ma. Ay, salamat at umuwi ka na rin. Saan ka ba galing at hindi kita makontak, ha? Tawag ako ng tawag sa'yo. Buong gabi akong hindi makakatulog sa pag-aalala. Mama, si Kuya, 30 anyos na yan. For God's sake, stop overreacting. Kahit anong edad ng kuya mo, natural lang na mag-alala ako dahil nanay ako. Wow, really? Pero kahit kailan, hindi ka nag-alala sa akin ng ganyan. You didn't even care about me. Anak, hindi naman sa ganun. Ang ibig ko sabihin, Never mind, hindi ako interesado sa paliwanag mo. Clark, please, tama na. Ma, kasama ko yung mga high school friends ko. Hindi ko sinasadya na nagkita-kita kami kahapon tapos nagkayayaan mag-inuman. Yung phone ko kasi naiwan ko sa kotse tapos nalobat. Doon na rin ako natulog sa bahay nila. uminom ka? Kailan ka pa natutong uminom ng alak, anak? Bakit hindi mo sinabi o pinasabi sa akin? Ikaw, Clark, ha?
Baka ikaw ang nagtuturo ng mga kalokohan sa kuya mo. May sariling isip na si kuya. Hindi na siya 12 years old para kailangan mong impluensyahan. He's a grown man. Clark, I said that's enough. Ma, walang kasalanan si Clark, okay? Ako po yung nagdesisyon na sumama sa kanila. Siguro naman, pwede akong makipagkita sa mga kaibigan ko, hindi ba? Of course, anak. Pero please, huwag mo na uulitin yun. Alam mo naman na mahina ang puso ko. Baka atakihin ako sa pag-aalala sa'yo. Halika na at kumain ka na. Mamaya na po. Matutulog po muna ako. CJ, ang sabi ko, maupo ka dito at kumain. Yes, ma. Nagpaluto ako ng sinigang na bangus. Ito ang paborito mo, di ba? Ma, ayoko ng isda na hindi prito, di ba? Tsaka, hindi ko paborito yan eh. Anong hindi? Ito palagi ang nire-request mong ulam. Mami, hindi ako yun. Ikaw ang may gusto. Kapag sinabi ko na ito ang paborito mo, ito ang paborito mo, at ito ang kakainin mo. Yes, ma. Very good, my baby boy. Ay, napakaswerte ng mami sa'yo at masunurin ka. Masunurin. Baka ibig niyo sabihin, nauuto niyo. Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko si kuya ang the best. Mama's boy in the world. Anyway, kuya, bago ka matulog mamaya, basahin mo muna yung mga ginawa kong proposal kay Mr. Kwan. Okay, sige. Doon tayo sa kwarto ko mag-usap. Matapos kumain ni CJ, ang sabi ni Clark, kinuha niya ang laptop at sumunod sa kwarto ng kapatid. Pero sa halip na ipakita ang nasabing proposal, bigla siyang hinedlock ni CJ at hinila sa loob ng walk-in closet nito. Doon lihim na nag-usap ang dalawa tungkol sa nangyari sa amin. Sa halip na mag-alala, natatawa at excited pa daw si Clark na humarap sa kapatid. Aray ko, kuya! Kumaingay, baka marinig tayo ni Mami. Sira ulo ka. Bakit hindi mo kami pinigilan ni Miranda? Pinigilan namin kayo ni Kuya John. Kayong dalawang ayaw magpapigil. Nakakaya kay Miranda, tol. Huwag mo sabihin nagsisisi ka. What? Of course not. Nakakaya lang kasi best friend mo siya, tapos kuya yung tingin niya sa akin. Sino may kasalanan? Kayo rin naman. Anong balak mo? Hindi ko nga alam eh. Ang inaalala ko, paano kapag nabuntis siya? Di po. Buhay kang bata ka. Makakawala ka na sa anino ni Mami. Hindi naman yun ang iniisip ko eh. Ay nako kuya, kilala kita. Alam ko na hindi ka lang nagsasalita pero nakikita ko sa kilos mo. Nasasakal ka na, no? Oo, nasasakal ka na sa pangbibaby na ginagawa ni Mami sa'yo. Mula nang mawala si Dad, kailangan ni Mami ng masasandalan. Kanino pa ba siya lalapit kundi sa akin na panganay, di ba? Pero sobra na si Mami. Wala ka ng sariling buhay at desisyon. Lahat ng ginagawa mo ayon sa gusto niya. Gusto niya, palagi siyang nasusunod. Ikaw naman, sige, oo ka lang na oo. Kailan ka ba magdidesisyon para sa sarili mo? Ewan, bahala na. Ang importante ngayon si Miranda. Ayokong isipin niya na pagkatapos ng nangyari sa amin, pababayaan ko siya. Di lumabas-labas kayo. Total naman, araw-araw kayo magkasama sa trabaho, kuya. Kuya, kilala mo siya. Mabait na tao si Miranda. Malaban nga lang, kapag nabuntis mo siya at magdesisyon ka na panagutan ng bata, sigurado malaking gulo yan dahil alam mo naman yan eh. Noon pa man, mabigat ang dugo ni Mami sa kanya. At ako nang nagsasabi sa'yo, hindi magpapaapi yun. Bahala na. Ikaw kasi. Ba't ako? Kayo dalawa tong sabik eh. Sira ulo. And besides, hindi mo ba nararamdaman ang lakas ng connection yun ni Miranda? Bagay kayo, kuya. Hindi kayo masyadong nag-uusap, di ba? Nung magkaroon kayo ng chance, napansin mo, nag-click agad yung personality ninyo. Why don't you just pursue her? Miranda is a great woman. Besides, best friend ko naman siya eh. Alam kong hindi ako mapapaya sa'yo. Alam ko naman yun. Disente siyang babae. Ang importante ngayon, hindi niya maramdaman na pagkatapos may mangyari sa amin, iiwasan ko siya, no? So, may plano kang ituloy ang communication ninyo? Oo. Basta alagaan mo yun. Matapos ang nangyari sa amin ni CJ, ang buong akala ko ay iiwasan na niya ako. Ngunit kabaliktaran ang ginawa niya. Nagpatuloy siya ng pakikipag-usap sa akin. Sadyang nilapit ang loob na parang mas kinikilala niya ako sa mas malalim na pamamaraan. Madalas sabay kaming kumain ng lunch o kaya sinasabay niya ako pa uwi at hinahatid sa bahay.
Makalipas ang isang buwan, nagsimula akong kabahan nang hindi dumating ang buwan ng dalaw ko sa eksaktong araw na inaasahan ko. Nagpalipas pa ako ng isang linggo pero hindi na ako dinatnan. Doon ko na kinausap si CJ at sinabi ang bumabag-habag sa akin. Kaya agad siyang bumili ng 5 pregnancy test saka kami umuwi sa apartment ko. Habang naroon ako sa banyo, parang sasabog yung puso ko sa kaba. Anong resulta? Uy, magsalita ka naman. Lalo akong kinakabahan eh. Positive. Buntis ako. What? Ba't ka dyan? Ano naman yung gagawin natin? Sige, akong bahala. Look, CJ. May intindihan ko kung di mo ko papanagutan. Basta ang hiling ko lang sana. Pakakasalan kita. Ano? Pananagutan kita. Hindi ako papayag na ipanganak ang anak ko na walang kumpletong pamilya, no? Pero, hindi mo naman ako gusto, diba? Hindi ka na nga attracted sa akin eh. Tsaka paano kung hindi mag-workout yung relasyon natin? Saka na natin problemahin yung hindi pa problema, okay? Sa ngayon, mas mag-concentrate tayo sa baby natin at sa'yo. Pero paano si Ma'am Evelyn? Alam mo naman mabigat yung dugo sa akin ng nanay mo, diba? Iyan nga lang yung kaibigan ako ni Clark. Kung taasan na ako ng kilay at tingnan mula ulo hanggang paa. Akala mo sinusukat yung buong pagkatao ko eh. Tapos malalaman pa niya na magiging manuwang na ako sa paborito niyang anak. CJ, siguradong tututol yun. Hindi muna natin sasabihin sa kanya na magpapakasal tayo. Ha? Teka, paano? Magpapakasal tayo ng lihim? Oo, iharap kita sa kanya na kasal na tayo. Para wala siyang magawa kahit tumutol siya. Kilala ko si Mami. Kapag hinarap kita na hindi tayo kasal, hahanap ng paraan yun para ilayo ka sa akin, no? Trouble yan eh. Kaya mo ba salungatin yung mami mo? Ano ka ba? Once and for all, kailangan ko nang matuto na magdesisyon para sa sarili ko. Pumili ng bagay na gusto ko na makakapagpasaya sa akin. Sisimulan ko rito. Sa inyo na magiging baby natin. I'll take responsibility for you, Miranda, okay? Hindi kita pababayaan. Thank you, CJ ha. Pero una natin sabihan si Clark, okay? Sigurado tutulong yun sa plano natin. Okay. Napangiti ako nung lumapit si CJ at niyakap ako ng mahigpit. Sa unang pagkakataon, matapos ang makalipas ng mahabang panahon, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Ngayon may karamay na ako sa problema. I felt safe in his arms. Ang pag-aalala ko kanina napalitan ng excitement. Hindi na ako lugi kay CJ. Mamasuboy man siyang maituturing pero nakita ko kung paano niya ako alagaan at irespeto bilang babae. Tsaka, sinong may sabi na hindi ako attracted sa'yo at hindi kita gusto? Hayaan ko ba na may mangyari sa atin kung hindi? Sa ngayon, doon na muna tayo. Malay mo, mas lumalim mo yung mga nararamdaman natin. Okay. May tuwala naman ako sa iyo eh. Okay, sige. Nagpa-schedule ka ng check-up sa OB-GYN para sasamahan kita, ha? Tapos kung may gusto kang kainin, sabihin mo lang din, ha? Nilihim namin ang kalagayan ko. Kapag may pinaglilihian akong pagkain, CJ tries his best to be there. Kapag naman hindi siya pwede dahil sa mommy niya, si Clark ang pinapadala nito. Pero mas lamang ang sandali na si CJ ang nag-aasikaso sa akin at sa mga pangangailangan ko. Habang dumadaan ang mga araw, nakikita ko sa kanya ang excitement na makita ang magiging baby namin. May mga oras na gumagawa siya ng dahilan sa mommy niya para hindi umuwi sa bahay. Pagkatapos ay sa apartment ko natutulog. Nagdesisyon kami na gawing opisyal ang relasyon namin. Doon ko siya mas lalong nakilala. Mabait si CJ. Gentleman. Maasikaso at makulit din. Bukod doon ay nadiskubre ko rin na masarap siyang magluto. Ayaw niya ng mga pagkain na may pasas. Hindi rin niya masyadong gusto yung isda, lalo na kung papakuluan ito sa sabaw. Mas gusto niya na piniprito muna ito. Ayaw din ito sa menudo dahil hindi rin siya kumakain ng mga laman loob ng baboy gaya ng atay. Paborito niya ang chili garlic sauce at mga Chinese at Japanese food, kaldereta at sinigang. Wala yata akong maalala na na-bored ako sa tuwing kasama ko siya mula nang maging mag-boyfriend kami. Hindi ko sigurado kung may kalakip na yung pagmamahal, pero napapasaya niya ako. Isang linggo bago ang civil wedding namin, binigyan niya ako ng engagement ring.
1 linggo pa ulit ang nakalipas mula nang matapos ang civil wedding at honeymoon namin. Hanggang sa dumating na ang araw na kailangan na akong ipakilala ni CJ sa mami niya. Kabababa pa lang namin ng kotse, narinig na namin ang excited na boses ng biyanan ko. Ay naku, ang anak ko. Bumalik na ang anak ko. CJ, anak. Finally, you are home. Hi ma'am. Good afternoon po, Ma'am Evelyn. Bakit kayo magkasama ni Miranda? Kuya Jun, pakibaba na lang po yung mga gamit ni Miranda at dalhin sa kwarto ko. Salamat. Sandali. Ano ba ang nangyayari? Ma'am, si Miranda po pala. Asawa ko. Kinasal na po kami sa Maynila last week lang. Ano? Kuya! Uy, ang paborito kong hipag. Welcome home. Pasok dito. Dito tayo sa loob. Alam mo? Of course, ma. Ako nang nag-aasikaso ng kasal nila. Anong nangyayari? Bakit ka bilang nagpakasal sa babaeng yan? Ano ba to? Pinaprank niyo ba ako? No ma'am, it's true. Kasal na po kami ni Miranda. I got her pregnant and I want to take responsibility. Kaya nagdesisyon po ako na pakasalan siya. Ano? Bakit hindi mo muna kinonsulta sa akin? Bakit ka nagdesisyon ng basta-basta? Dahil alam ko po na tututol ka. Ma'am, anak ko to. Walang ibang pwede magdesisyon dito kundi ako lang. Because all I want is the best for you. Then Miranda is the best for me. This is the best life for me. At paano ka na kasi siguro na sa'yo ang batang yan? Excuse me po, no? Pero mawalang galang na po. Virgin po ako na may nangyari sa amin. Ano bang malay ko kung nagpagalaw ka sa ibang lalaki pagkatapos niya? Saka mo pinaako sa anak ko ang bata para lang sa pera. Ma, ano ba? Magdaan-daan ka nga sa mga sinasabi mo. Hindi ganong klase ng babae si Miranda. Alam ko na sa akin ang bata. Dahil matapos ang nangyari sa amin, palagi na kami nagkikita at magkasama. Sinisigawan mo na ako ngayon? Ma'am, I'm so sorry. Ikaw naman kasi, hindi po maganda na magsalita kayo ng ganun sa asawa at anak ko. Patawaran niyo po ako kung nagpakasal ako nang hindi sinasabi sa inyo. Ayoko lang po na makialam kayo this time. Gusto ko ito para sa sarili ko. Kaya ma'am, please, ibigay niyo na sa akin to. Inday! Inday ang gamot ko! Nahihirapan akong huminga. Mami, ma, Inday, bilis! Ang gamot! Ito na naman ang drama, Queen. Inday! Kuya, ako na dyan kay mami. Unahin mo na yung asawa mo. Anak, sandali. Dito ka lang kay Mami. Hayaan mo na si Kuya CJ. May asawa na yan, si Miranda. Yun ang priority niyan. Nandito naman ako eh. Ako na bahala sa inyo, ha? Thanks, Clark. Miranda, halika na sa loob. Sige po, pagaling po kayo. CJ, anak! Anak! Mami, ito na yung mga gamot mo. 12:00 pasado na ng hating gabi. Tulog na si CJ, pero ako gising pa at nakakaramdam ng gutom. Ayoko na sana siyang abalahin pero hindi ko kayang tiis yung gutom ko. Dahil doon bumaling ako paharap sa kanya sa kabahagyang niyugyog ang kanyang katawan. CJ. Uy, CJ. Bakit? Sorry sa storbo ha, pero nagugutom ako eh. Anong gusto mo? May nakita kong mango cheesecake dun sa ref kanina. Sige, kukuha kita. Ano pang gusto mo? Yung ham sandwich na ginagawa mo palagi para sa akin. Okay, gagawa kita. Sorry ha, naistorbo kita. Okay lang. Hindi ka magiging istorbo kahit kailan, ha? Napangiti ako nang bumangon si CJ at hinalikan pa ako sa labi. Isa sa hindi ko inasahan sa kanyang ugali ay ang pagiging sweet at malambing nito. Sa trabaho kasi stricto siya. Palaging nakapurma lang mukha na parang hindi marunong umiti. Hindi ako sigurado kung ginagawa niya lang yon dahil mag-asawa na kami o baka may feelings na rin siya sa akin. Samantala agad lumabas ng kwarto si CJ at ako naman ay nahiga ulit habang naghihintay doon sa kwarto at hinihimas ang tiyan ko. Makalipas lang ang 15 minutes ay nakabalik na agad si CJ dala ang pagkain na ni-request ko. Wow!
kain ka na. Pagkatapos matulog ka na rin. Baka makasama sa inyo ni Bibi yung pagpupuyat. Wala naman tayong pasok sa office bukas eh. Kahit na. Nga pala, bukas mga bandang 10:00 ng umaga, makikipagkita tayo sa kaibigan ko na real estate agent, ha? Titingin tayo ng bahay na malilipatan natin. Talaga? Bubukod tayo? Yep. Mahirapan tayo dito kapag dito tayo tumira. Lalo ka na. Alam mo na yung ugali ni Mami. Makikialam yan sa atin, no? Ay, salamat. Isa yan sa iniisip ko eh. Ayoko lang na ma-stress ka, kaya tayo na lang yung iiwas. Narinig mo yun? Ang alin? Yung tunog na parang may tiktik. Oo nga, no. Naririnig ko. May aswang sa paligid. Huwag ka matakot. Hindi naman yun makakapasok eh. Concrete yung bahay. Nakakalimutan ko palagi na nasa probinsya nga pala tayo. Uso nga pala dito yung mga aswang. Hayaan mo siya. Aalis din yan. Sige na, kumain ka na kumain. Pinagsaluhan namin ni CJ ang pagkain na hinanda niya. Hanggang sa maubos namin yun. Agad din naman niyang binaba sa kusina at hinugasan ang pinagkainan namin. Habang naghihintay sa kanyang pagbalik sa kwarto, natigilan ako nang may marinig na malakas na pumapagas pa sa labas. Na para bang mula sa malaking ibon. Nakiramdam ako. Ang tunog nito ay parang nasa malayo. Hanggang sa nagulat ako nang may kumatok sa bintana. Dahil doon ay napaatras ako sa takot. Sino yan? Oh, Miranda, sinong kausap mo? Si Jamie kumakatok sa bintana. Paano nangyari yun? Nasa second floor tayo, tantaas nitong bahay. Meron talaga. Oo nga, no. Sandali lang, Diyan ka lang. Sino yan? CJ! Manananggal! Bigla kaming napaatras ni CJ nang bumalaga sa amin ang nakakatakot na mukha ng aswang doon sa tapat ng bintana. Inaalog nito yun at pilit na binubuksan. Labis na pangingilabot ang naramdaman ko nang makita ang nakakatakot na mukha ng manananggal. Isang nilalang na inakala ko na nakikita lang sa mga pelikula at telebisyon. Ngayon ay eto at buhay na buhay sa harapan ko. Hinarang ni CJ ang sarili niya sa akin. Ang ingay na yon ang nagpagising sa mga kasambahay at kay Clark. Napasigaw sila nang makita ang aswang. Hanggang sa bigla na lang nitong binasag ang bintana at naipasok ang kalahati ng kanyang katawan. Clark! Tulong! Ibigay niyo sa akin ang babae niyan. Kuya, Salo! Lumayo ka sa asawa ko, demonyo! Nang muntik makapasok ang aswang ay agad kumuha ng mahabang payong si Clark at binato kay CJ. Tinulak ni Clark ang aswang palabas gamit ang isa pang payong na mahaba. Habang si CJ naman ay sinaksak ito gamit ang dulo ng payong at tumama sa dibdib. Sumigaw ang aswang sa sakit. Pero sa kabila ng tama nito ay hindi natinag ang aswang. Lumaban ito at nagawang hablutin sa braso si CJ sa kapilit na hinihila. Dali naman akong tumakbo palapit at hinila pabalik ang asawa ko. Ngunit sa pagtulong ko sa kanya, ako naman ang nagawa nito hablutin at pilit na hinihila. CJ! Ah! Ah! Bitiwan mo siya! Bitaw! Gusto mong pakawalan ko siya? Pwes, halika rito. Dahil ikaw naman talaga ang pakay ko. Ikaw at ang mabangong sanggol sa iyong sinabukuan. Huwag mo akong hawakan! Bitawan mo ako! Huwag na huwag mong gagalawin ang magina ko. Demonyo ka! Layas! Bakit mo gago? Baho mo, lumalis ka dito! Lumayas ka dito! Sige, susugurin kita ng buhay, hayop ka! Dumating ang isang kasambahay at binato ng asin ng aswang. Pagkatapos ay nilabas ni Clark ang lighter nito at tinapat ang apoy sa mukha ng aswang. Doon ako nabitawan nito at umatras, saka mabilis na lumipad palayo. Agad ako niyakap ni CJ ng mahigpit habang nanginginig ang katawan at naiiyak ako sa takot. Ayos ka lang. Nasugatan ka ba niya? Hindi. Ikaw, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Yung sabi nila bukod sa asin, takot daw sa bawang yung mga aswang. Hinday, magsabi tayo ng bawang sa bintana. Habang sira pa ang bintana, doon muna tayo sa guest room matulog. Sige na kuya, papagpahingan mo na si Miranda. Samahan mo siya. Kami na bahala dito. Isang umaga ng weekend, matapos ang mga gawain namin ay niyaya ako ni CJ na tumambay sa garden at naglatag ng picnic mat. Nahiga siya doon at umunan sa hita ko.
Napangiti ako nang tumagilid si CJ at humarap sa puson ko. Pagkatapos ay marahan yung hinimas at hinalikan ng hinalikan. Anak, sa daddy to. Magpalaki ka lang dyan, ha? Magpakalakas ka. Pero wag mo rin masyadong pahihirapan ng mami mo, ho? Anong gusto mong ipangalan sa kanya? Well, gusto ko maging junior ko siya kapag lalaki. Kapag babae naman, gusto ko isunod sa pangalan mo. Excited ka nang maging daddy? Sobra. Hindi ka ba nagsisisi na pinakasalan mo ako? Nope. Marrying you is one of the best decision I made. Ngayon lang ako naging ganito kasayano. Tsaka hindi mo nararamdaman na may deep connection na tayo. Damdam. Ay, nga pala, may dala akong libro. Gusto mo basahan kita? Sige. Tapos di ba marunong ka mag-gitara? Kantahan mo si baby sa susunod Gusto ko regular natin gagawin to na tumambay dito. Hanggang sa manak na ako at lumaki siya. Oo naman, gagawin natin yan. Habang nagbabasa si CJ ay nakinig lang akong mabuti sa kanya. Hanggang sa umangat ang tingin ko sa second floor ng bahay. Bahagya akong natigilan nang makitang lihim na nagmamasid sa amin ang biyanan ko mula sa bintana. Nakasimangot at hindi maipinta ang mukha habang nakakrus sa mga braso sa dibdib. Sa halip na mailang, matapang akong nakipagtitigan sa kanya. Hanggang sa hawakan ni CJ ang kamay ko at hinila yon. Ngumiti ako nang malambing niya akong hinalikan ng masuyo sa labi. Matapos yun ay pinagpatuloy niya ang pagbabasa. Nang muli akong tumingin sa taas, ay wala na doon ang biyanan ko. Hanggang sa nagulat ako dahil pagtingin ko sa gilid ng bahay, nakita ko na naroon na siya. Masama pa rin ang tingin sa amin habang may hawak na kutsilyo na parang sasaksakin ako anumang oras. Nakaramdam ako ng takot sa klase ng tingin na pinukol niya sa akin at wala sa loob na napahawak ako sa tiyan ko. CJ, pumasok na kayo at kakain na maya-maya. Yes ma, susunod na po kami. Pagpasok namin sa bahay ay dumiretso kami sa dining area. Napangiti ako nang makita ang ulam na nakahain sa mesa. Nagpaluto kasi ako ng sinigang na baka. Umaga pa lang ay tinanong ako ni Ate Inday ng iluluto niya para sa amin at yun ang gustong kainin ni CJ. Saglit na nagpaalam ang asawa ko dahil may kukunin daw siya sandali sa kwarto habang ako naman ay naupo na sa harap ng mesa. Magandang tanghali po. Ang sabi ni Inday, tanghali ka na raw nagising kaninang umaga. Hindi po. Maaga po ako nagising. Ako nga po dapat yung magluluto ng umagahan kanina kaya lang nagsuka ako na nagsuka saka nahilo po ako kaya pinihiga po muna ulit ako ni CJ. Hindi ko alam kung anong gayumang pinainom mo sa anak ko at pinakasalan ka niya. Baka rin no? Una, si Clark. Ngayon naman si CJ. Ay, hindi po ba nakwento sa inyo ni Clark? Kaya po kami nagkalapit ni CJ ay dahil kay Clark. Kilala ko ang gaya mo, Miranda. Alam kong pera lamang ang habol mo sa anak ko. Ay, totoo naman ho yun dahil kung walang pera, paano ko manganganak? Paano ko palalakihin yung anak namin ni CJ? Paano siya kakain? Mag-aaral? Kaya ho, totoo po, pera talaga ang habol ko kay CJ. Ang kapal ng mukha mo! Para sa anak ko? Opo, kinapalan ko po talaga yung mukha ko. Gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti na anak ko. Nanay ka rin, diba? So dapat alam mo yung pinanggagalingan ko. At FYI, si CJ ang may kagustuhan na panagutan ako at magpakasal kami. Hindi ko siniksik ang sarili ko sa kanya. Matapang ka, ha? Hindi ka na nahiya. Ngayon pa lang nilalabas mo na ang totoong ugali mo. Wala kang modo. Ay, hindi po. At least, nagpapakatotoo ako. Marunong po akong gumalang. Alam ko po kung kailan ko dapat itikong yung bibig ko at kung kailan ako lalaban. Hindi lang po ako yung inaakala nyo na iiyak lang sa isang tabi at magmumukmok. May respeto po ako sa inyo, Ma'am Evelyn. Tanggap ko rin naman po na ayaw nyo sa akin para kay CJ. At hindi ko naman po pinipilit ang magustuhan nyo ako. Nakikisama rin naman po ako alang-alang sa asawa ko. Pero hindi ko kasama sa usapan namin ang magpaapi sa inyo. Makikita mo. Wow, sarap ng ulam ah. Oh, hello, Iho. Hi ma. Kain ka na. Thanks love. Love. Ayaw mo ba?
May gusto ka bang ibang endearment? Kapon pa ako nag-iisip kung anong itatawag ko sa'yo eh. Hindi. Gusto ko yung love. Ang sweet kaya pakinggan. CJ, dito ang pwesto mo sa gabi ko, hindi ba? Lumipat ka na rito. Ma, nagpalit po kami ni Clark. Pangit naman po kasi tignan na magkaiwalay kami ng upuan ng asawa ko eh. Kain na habang mainit pa yung sabaw. Hindi yan ang gustong kainin ni CJ. Ayaw niya ng sinangag. Ito ang paborito niya. Minudo. Anak ko, ito ang minudo. Ako mismo nagluto niyan. Nilagyan ko pa yan ng pasas para mas masarap. Minudo? Akala ko ba ayun yung pinakaayaw mong pagkain? Lalo na yung pasas. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Ito ang paborito ni CJ. Ma'am, sorry po. Totoo po yung sinabi ni Miranda. Hindi ko po gusto yung minudo. Hindi rin po ako makain ng pasas, di ba? Ang akala ko. Ikaw ang may paborito niyan, ma. Pinipilit mo lang si kuya. Sinusubukan niya na sabihin sa'yo na ayaw niya ang ulam na yan pero hindi mo siya pinapakinggan. Sorry po, ma. Ganun ba? Sa mga batang nakikinig sa aking kwento, ang susunod na eksena ay kailangan ng kaunting patnubay ng magulang. Hindi ko alam nung una kung isasama ko ang pangyayari ito sa liham ko dahil medyo masela ng tagpong ito. Pero dahil isa ito sa mga nakakatawa at hindi makakalimutang pangyayari, inaisip kong isama ko na rin. Mula nang maging asawa ko si CJ, hindi ko pinagkait ang sarili ko at binigay sa kanya ang pangangailangan bilang lalaki. After all, he is a great lover. And I enjoyed and love every time I do it with him and vice versa. Isang gabi habang nasa gitna kami ng isang mainit na tagpo, nagulat na lang kami nang biglang bumukas ang pinto at diretsong pumasok ang biyanan ko. Napasigaw kaming tatlo at biglang umalis si CJ sa ibabaw ko at nagmamadali kaming nagtakip ng kumot. Ay! CJ! Jesus Mariose! Ma, ano ba? Di ka ba marunong kumatok? Ay, may itatanong lang sana ako sa'yo. Hindi ba pwedeng ipagpabukas na lang yan? Gabi na oh. Bakit ka ba nagagalit? Dati naman ako pumapasok dito sa kwarto mo nang walang paalam Dati yun, may asawa na ako. Hindi na pwedeng ginagawa nyo dati. O baka gusto nyo pa kami panoorin sa ginagawa namin. Mas importante yung sasabihin ko. Lumabas na kayo. Nagmamadaling lumabas ang biyanan ko at sinarado ang pinto. Doon bumaba ng kama si CJ at naglakad papunta sa pinto ng walang saplot at nilak ang pinto. Nang tumingin siya sa akin, sa halip na mainis at nahihiyang natawa kami sa nangyari, ang akala ko'y hindi na namin itutuloy dahil naistorbo na kami. Pero bumalik siya sa kama at muli akong hinalikan. Sorry sa ginawa ni Mami ah. Bakit ba kasi hindi mo nilak yung pinto? Nakalimutan ko eh. Ikaw kasi, pinasasabik mo ako kanina eh. Sa kotse pa lang ang pilya mo na. Hawa ka ng hawa kay Junjun. Akala ko magre-referee pa siya sa atin Huwag na natin pag-usapan yan. Ano, tuloy na natin? Okay. Hapon, dahil medyo naboboard na ako sa kwarto ay niyaya ko si CJ na lumabas para maglakad-lakad sa kakahuyan na nasa likod ng kanilang bahay. 4:00 na yon ng hapon kaya hindi na rin ganun kainit ang araw. Palabas na sana kami ng bakuran nang bigla naming marinig ang boses ng biyanan ko. CJ! CJ! O ma, bakit po? Pumunta ka nga dito sa taas at may ipapagawa ako. Love, sandali lang ha. Okay. Agad umakyat ang asawa ko sa kwarto ni Evelyn. Naabutan niya itong nakaupo sa kama. Nakasandal sa headboard habang nakaunat ang mga paa. Lumapit daw siya at naupo sa gilid ng kama at ngumiti si CJ nang ngumiti rin ang mami niya. Anak, masahihin mo naman ang binti ko. Pero malalabas po kami ni Miranda. Sige na anak. Iuunahin mo pa ba yung babaeng yan kasi sa akin ang mami mo? Ay, sige na nga. Pero sandali lang ha. Maghihintay yung asawa ko eh. Asan po ba yung oil? Ito po ba? Ay, hindi yan anak. O, wag yan. Wag yan ha. Yung baby oil na nasa cabinet. Napansin daw ni CJ na parang nagpanik ang mami niya. Tumayo siya at kinuha ang baby oil.
Nang bumalik sa gilid ng kama ay wala na doon ang bote ng langis na may laman ng kung ano-anong mga ugat at sanga ng kahoy. Isang bagay pa ang napansin daw niya doon sa kwarto ni Evelyn. May masangsang na amoy siyang nalalanghap sa paligid. Mami, pinapalinis mo ba tong kwarto mo? Sangsang ng amoy, tsaka bakit sarado yung mga kortina mo? Sumasakit ang mata ko sa araw eh. O sige na, masahihin mo na lang ang mga binti ko. Ano ba kasing ginawa niyo? Tapagod kayo. Alam mo naman ako, tumatanda na. Pero anak, paalisin na natin ang Miranda na yan dito. Gagawa ako ng paraan para mapawalang bisa ang kasal mo. Ma'am, naririnig niyo ba yung sinasabi mo? Ayokong ipanganak yung baby ko na hindi buong pamilya niya. Hindi siya makabumuti sa'yo. Alam mo bang sinagot ako niyan kanina bago ka dumating noong nagtatanghalian tayo? Walang modo ang babaeng yan. Ma'am, kilala kita. Hindi sasagot ng ganun si Miranda kung hindi ikaw ang nagsimula. Nagtatampo na ako sa'yo, anak, ha? Dati laging ako ang inuuna mo. Ngayon hindi mo na ako halos pinapansinan dahil lamang sa babaeng yun. Nanay mo ko. Pero po kasi asawa ko na siya at hindi ko siya iiwan, no? Kung alis siya dito, kasama ako. Pero CJ, I know what is best for you. Mom, please. Stop talking to me as if I'm a little boy. Alam ko rin yung makakabuti para sa akin. Huwag mo akong simulan sa ganyan. Nakita mo na? Masama siyang impluensya sa'yo. Dati naman isang salita ko lang ay nakikinig ka at sinusunod mo ko kaagad. Abay ngayon natututo ka ng salungatin ng mga sinasabi ko. Ma'am, iba na ngayon. No, kasi wala naman akong asawa. Ngayon si Miranda at ang anak ko na yung priority ko. Tsaka nandiyan naman si Clark eh. Sige na, lumabas ka na. Ayos na ako. Sigurado kayo? Akala ko magpapamasahe kayo. Kahit mamaya na lang anak, o kaya kay Inday na lamang ako magpapamasahe. Sige po. Kuya, halika dito. Please, may sasabihin ako sa iyo saglit. Samantala ng mga sandaling yon ay naroon na ako sa kakahuyan at nagsisimulang maglakad-lakad. Dahil nainip ako sa kakahintay, nauna na ako kay CJ. Nagagandahan kasi ako sa lugar na yon. Maraming puno, kaya presko at malamig ang hangin. Pero hindi ganon masukal, kaya hindi nakakatakot maglakad. Kumakanta-kanta pa ako habang pinagmamasdan ang ganda ng paligid at marahang hinihimas ang tiyan ko. Anak, ano nga kaya ang gusto mong ipangalan namin sa'yo, no? Kapag babae, maganda siguro na... Tulungan niyo ako. Sino yan? Tulong. Nay? Nasaan na po kayo? Nandito ako, iha. Tulungan mo ko. Nandiyan na po ka, Nay. Hinahanap ko ang pinanggalingan ng boses ng matandang babae. Naglakad ako sa paligid. Naghanap sa likod ng mga matataas na halaman. Hanggang sa wakas ay nakita ko ang matanda. Nakahandusay sa lupa habang marumi at nagdudugo ang ulo at nakasandal sa likod ng isang malaking puno sa tagong bahagi ng kakahuyan. Agad akong nakaramdam ng awa at pag-aalala sa nakita kong kalagayan niya. Naku, ano pong nangyari sa inyo? Naglalakad ako nang may bumato sa akin. Hindi ko naman nakita kung sino. Pauwi na ako nang bigla ako matumba at nahilo. Ganun po ba? Naku, halika po at tumayo kayo. Kaya niyo po ba? Oo, salamat Ineng. Wala pong anuman. Tinulungan kong tumayo ang matanda hanggang sa magtaka ako na sa halip na humawak sa kamay ko ay bigla niyang pinulupot ang braso sa liig ko. Nang sinubukan kong ilayo ang sarili ko, mahigpit ang kapit niya sa ulo ko. Doon na ako biglang kinabahan nang maging mas mahigpit ang yakap sa akin ng matanda. Ilang sandali pa ay nagulantang ako sa aking narinig. Nay, itaw na po kayo. Hindi ka na makatatakas sa akin ngayon. CJ! Akin na ngayon ang sanggol sa sinapupunan mo. Wag ang anak ko! CJ! Tulong! Kahit anong sigaw mo, walang makaririnig sa'yo. Bitawan mo ako!
Nagpumiglas ako nang maramdaman ko ang dulo ng pangil nito sa leeg ko. At akma akong kakagatin. Kasabay ng paghawak ng isang kamay niya sa puson ko. Agad akong gumawa ng paraan. Inipon ko ang lakas ko sabay tinuhod ko siya sa tiyan. Nang hindi pa rin ako bitawan na inabot ko ang mukha niya. Wala na akong pakialam kung matusok yung mata niya ng mahabang kuko ko. Basta hinila ko siya sa ulo palayo sa akin. Saka ako nagdasal sa tapat mismo ng tenga niya. Sa pangalan ni Jesus, lumayo ka sa akin, demonyo ka! Hayop ka! Papatayin kita! Sige, subukan mong lumapit ulit sa akin. Agad ko siyang sabay na tinulak at sinipa palayo sa akin. Kinapa ko ang leeg ko na muntik agatin ito at nakahinga ako ng maluwag nang walang bahid ng dugo ang palad ko. Pagkatapos ay humawak ako agad sa tiyan ko. Nang tingnan ko ang aswang, agad ko tong nakilala. Ang manananggal na sumugod sa amin noong nakaraang gabi. Hindi ako makapaniwala na may aswang na kayang lumabas kahit maliwanag pa. Sadyang nakakatakot ang mukha ng matanda na para itong nakakatakot na mangkukulam. Bilog at malalaki ang nalilisik niyang mga mata. Parang tuka ng loro ang ilong at nang ngumisi, may pangil at nangingitim ang kanyang mga ngipin. Ngunit ang kuko nito ay mahaba at matulis. Dinampot ko ang nakita kong putol na kahoy mula sa puno at yun ang ginawa kong armas. Sa tingin mo ba, tatalab sa akin yan? Nagsasayang ka lang ng lakas dahil sa uli ay mamamatay ka pa rin. Hindi ako natatakot sa'yo at hindi mo makukuha ang anak ko. Talaga? Sige, tingnan natin. Bitawan mo ako! Patayin kita! Paatras akong tumakbo nang biglang sumugod sa akin ang aswang. Nagulat ako nang tumalo nito papunta sa akin, kaya bumagsak kami sa lupa. Tinulak ko agad ang mukha niya palayo sa akin nang muli nitong tangkain na kagatin ako. Hanggang sa sinakal niya ako at nagpambuno kami. Inipon ko ang lakas ko at sinuntok ang aswang ng sunod-sunod. Sabay saksak ng hawak kong kahoy sa dibdib niya. Mauna ka! Pinagalit mo talaga ako. Miranda! Miranda, nasan ka? Miranda! CJ! Tulong! Miranda! Bitawan mo ako! Bumalik ka rito! Agad akong kumaripas ng takbo palayo. Nang makalabas ako sa likod ng masukal na halamanan, ay doon ako nakita ng magkapatid. Mabilis akong sinalubong ni CJ na puno ng bakas ang matinding pag-aalala. Takot na takot akong yumakap na mahigpit sa kanya. Hanggang sa lumingon kami, nang kasunod kong dumating ang aswang. Tila natakot ito at agad na umatras at tumakbo papasok sa masukal na kagubatan. Ayos ka lang. Muntik na ako makagat. Bakit ba bigla ka nawala? Sabi ko sa'yo hintayin mo ako, di ba? Sorry, nainip kasi ako sa paghihintay kaya sabi ko maglalakad-lakad lang ako eh. Diyan lang naman ako sa may bungad eh. Hindi naman ako lumayo. Pero narinig ko kasi yung boses ng matanda na humihingi ng tulong. Eh ayun, naawa ako. Imali ko bang aswang yun? Yang liwaliwanag pa oh. Sorry, love. Si mami kasi, hindi ko matanggihan. Mabuti pa kuya, pumasok muna kayo sa loob ng bahay. Dahil sa mga nangyari ay tinuruan kami ni Kuya June ng mga pangontra na maaaring gamitin sakaling salakayin ulit kami ng aswang. Binigyan niya kami ng mga armas gaya ng bolo at buntot pagi. Pinasuot niya rin sa akin ang isang kwintas na medalyon na magsisilbi raw na proteksyon ko. Samantala isang umaga, habang naliligo ako para maghanda sa pagpasok sa opisina, eksaktong katatapos ko lang maligo at kalalabas lang ng shower nang marinig ko na tinatawag ako ni CJ. Agad kong binalot sa tuwalya ang buhok ko at nagsuot ng bathrobe bago lumabas ng banyo. Nadatnan ko siya na nakatingin sa mga damit na naroon sa kama. Oh, love. Kala ko yung isusuot ko yung itim na suit at powder blue na long sleeve. Bakit dark gray itong nandito? Yun na nga yung hinanda ko eh. Ewan ko kung sino yung nagpalit. Nilagay ko lang yan dyan, yung pinili ko na isusuot mo. Wala naman pumapasok na iba dito. Ako ang nagpalit niyan. Yan ang isusuot ni CJ. Galing yan sa laundry. At katatapos ang labhan at planchahin ni Inday. Naman eh. O bakit? Gusto ko lang naman na maging gwapo ka sa meeting mo. Ma, please. Next time, hayaan nyo na po si Miranda ang gumawa nito, ha? Oo nga po. Asawa na po kasi ako.
Responsibilidad ko na po to. Asawa ka lang. Nanay ako. Ay, may competition? Love, tama na. Hayaan mo na si Mami. Damit lang yan. See? O sige na, ito na yung susuot ko. Pero ma'am, ito na yung huling beses na makikialam ka sa damit ko, ha? Let my wife do this for me. See? Magbibihis po muna ako sa loob, ha? Masama ang loob ko na pumasok sa walk-in closet at nagsimulang magbihis. Mula doon narinig kong nagtalo ang mag-ina pero hindi ko yan pinansin. Naiinis ako sa pakikialam ng biyanan ko sa mga bagay na dapat ako na yung gumagawa. Maaring simpleng bagay lang yon, pero ayoko ng pakiramdam na pinamumukha niya sa akin na kahit na mag-asawa na kami, wala pa rin akong papel sa buhay ni CJ. Nakita mo na kung gaano kamaldita yung babaeng yan? Kayo rin naman kasi may kasalanan eh. Bakit ba kasi nakikialam? Matagal ko nang ginagawa ito. Bakit ngayon hindi na pwede? Ilang beses ko bang kailangang ulitin na may asawa na ako? May mga bagay na dapat hinahayaan nyo na sa amin. Na-appreciate ko yung pagtulong nyo pero please lang, hayaan nyo na kami. Masyado ka nang nabe-brainwash ng babaeng yan. Ma'am, please lumabas na kayo. Kailangan na namin mag-BS, may pasok pa kami. Pinormalan ko si CJ nang pumasok ito sa walk-in closet habang nagbibihis ako at dala ang suit na pinilit ng nanay niya. Hindi ako kumibo at umiwas ako ng tingin. Nang lumapit siya sa akin ay sadya ko siyang tinalikuran. Malambing na yumakap sa bewang ko si CJ. Pagkatapos ay hinalikan ako sa sentido. Pasensya mo na si Mami ha. Nasanay lang kasi siya na siya lang yung umaasikaso sa akin eh. Pinigla din natin siya sa pagdating mo dito kaya nahihirapan siyang tanggapin ka. Hindi ako nakikipagkompetensya sa nanay mo. Kung ako lang, ayokong batulan yung tantrums niya eh. Pero, uuwi na kasi sa pagiging pakailamera niya. Palagpasin mo na. Ay hindi, maninihasa yan ang pakikialam sa atin kapag pinalagpas mo ng pinalagpas. Oh, sorry na, huwag ka na magalit. Ayoko mag-breakfast dito. Ayoko makita yung nanay mo habang kumakain ako. Baka hindi kami matunawan ng anak mo. O sige, doon na lang tayo kumain sa paborito natin breakfast place. Pwede bang doon tayo matulog mamaya sa apartment mo? Gusto ko ng tahimik na buhay mamaya, please lang. Sure, walang problema sa akin. Huwag ka na ma-stress ha. Baka maapektuhan si baby. Okay. Isang gabi dahil sa dami ng trabaho, kinailangan kong mag-overtime. Gayon din si CJ. Pasado 8:00 na yon at katatapos ko lang ng mga financial reports na kakailanganin bukas ng umaga. Habang nag-aayos ako ng office desk, biglang tumawag ang asawa ko na ang alam ko ay nasa dinner meeting pa. Hello, love? Hi! Tapos na ba yung meeting mo? Oo, ngayon lang. Mag-aayos lang ako ng gamit dito tapos daanan kita dyan sa accounting ha. Okay. Tapos na rin ako eh. Punta lang ako sa CR. Okay, see you in a bit. Nang matapos ang ginagawa ko ay saka ako lumabas at nagpunta sa comfort room. Pagpasok pa lang ay bahagya na akong natigilan. Isang ilaw lang ang nakasindi doon, kaya malamlam ang liwanag sa paligid. Kakaiba din ang lamig sa loob. Sa hindi ko malaman na dahilan ay nanindig ang balahibo ko sa mga braso. Bahagya akong kinabahan. Hindi ko rin alam kung bakit. Nakaramdam ako ng takot. Halos mapalundag ako sa gulat nang may biglang mag-flush ng toilet bowl mula sa isang cubicle. Hindi ako nagsalita o kahit itanong kung sino ang naroon. Kahit na nakapagtataka na may ibang tao doon bukod sa akin. Dahil ang alam ko, ako nilang naiwan sa accounting department. Hindi na ako kumibo pa at pumasok sa isang bakanting cubicle. Nang matapos ang gagawin ko ay lumabas na rin agad ako. Napalingon ulit ako nang may mag-flush na naman. Nang buksin ko ang gripo sa lababo at habang naguhugas ng kamay, ay nakiramdam ako. Hanggang isang pamilyar na mahinang tawa ang aking narinig. Sino yan? Ang dali mo namang makalimot. Paano ka nakapasok dito? Maraming paraan. Hanggang dito ba naman sinusundan mo ko? Dahil hindi na ako makapaghintay na matikman ang sanggol sa loob ng tiyan mo. Tigilan mo na ako! Hindi mo makukuha yung anak ko!
Talaga? Pwes, tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng tapang-itabang mo. Tulong! CJ! Bert! Sinugod ako ng aswang. Nang tumalon siya papunta sa akin, agad ako umiwas. Napunta ako sa sulok kung saan naroon ang mga gamit na panglinis. Una kong nadampot yung tabo at yun ang hinampas ko sa ulo niya, sabay sipa ng malakas. Nang hindi ito natinag ay sunod kong kinuha ang floor mop. Nang muli akong sinugod ng aswang, agad ko siyang tinulak gamit yon hanggang sa mapasandal siya sa pader. Pero agad nahawi ng aswang yon, kaya nabitawan ako. Bago pa ako makakilos, sinagawa na nitong makalapit sa akin. Sinakal ako sa leeg gamit lang ng isang kamay. At ang isang kamay nito ay nasa puson ko. Nagwala ako nang maramdaman ko matulis niyang kuko, kaya nasipa ako ulit siya. Nabitawan ako nito, pero agad naman ako nahablot sa damit at malakas akong binangga sa pader. Bitawan mo ako! Tumayo ka sa anak ka! Kailangan mamatay ng batang to. Tingnan natin kung magiging masaya pa yung asawa mo. Lalo na kapag kasama ka sa pinatay ko. Si CJ? Anong ibig mo sabihin? Anong kasalanan niya sa'yo? Hindi siya, kung hindi ang pamilya niya. At silang magkapatid ang kailangang magbayad. Kaya pati kami ng anak ko dinadamay mo? Natural, dahil asawa ka, kaya kasama ka nilang babagsak. Bigla akong nabitawan nito at mabilis na umatras. Nang makita ko ang kamay ng aswang, parang nalapnos yun. Napahawak ako sa leeg ko at doon ko lang naalala ang kwintas na may medalyon na pendant. Palagi kong suot mula nang binigyan ni Kuya Jun. Nakita ko ang takot sa mukha ng aswang at galit dahil sa sugat nito. Hanggang sa biglang may kumatok sa pinto ng banyo. Miranda, nandiyan ka ba? CJ! Tulungan mo ako! Nandito yung aswang! Hoy! Demonyo ka! Hindi ka talaga titigil hanggat hindi ka napapatay, no? Agad dinampot ni CJ ang walis tingting na naroon sa lagayan ng cleaning materials. Pagkatapos ay sumugod siya sa aswang at hinampas ito ng hinampas gamit yon. Malakas na sumigaw ang aswang habang dumadaing sa sakit at bakas ang takot sa kanyang mukha. Umatras ito palayo hanggang sa na-corner siya sa sulok. Habang ako naman, agad na tumakbo kay CJ at nagtago sa likod niya. Nang biglang umangil ng malakas ang aswang, napatras kami sa gulat. Hindi pa tayo tapos. Hindi ako hihinto hanggat hindi nauubos ang angkan ninyo. Ano? Hanggang ngayon ay sarado pa rin ang isip mo sa nakaraang bata. Maraming sekreto ang nakatago dyan sa utak mo. Hindi kita maintindihan. Sa muli natin pagkikita, sisiguraduhin kong mamamatay na ang magino mo. Wala kang matatakbuhan. Buksan mo to! Biglang pumasok sa loob ng cubicle ang aswang at naglock ng pinto. Sinubukan namin yung buksan at alugin ng husto ang pinto para mabuksan ang lock, pero baliwala. Kaya naisipan kong tumungo at silipin ito. Nagtaka ako dahil sa halip na isang pares ng paa ang nakita ko, isang malaking ahas ang naroon na mabilis na gumagapang paakyat ng pader. Wala na yung aswang dito, love. Pero may malaking sawa. Ano? Ayun! Mabilis na gumapang palabas ng bintana. Tama si Kuya Jun. Kaya nila magpalit ng anyo. Mukhang takot siya sa walis tingting. Oo, nag-text si Kuya Jun kanina. Pinahabol niya na isa daw ito sa kinatatakutan ng aswang. Anyway, sinaktan ka ba niya? Hindi naman. Nakapanlaban ako eh. Salamat sa Diyos at ginamit niya tong kwintas na bigay ni Kuya Jun. Parang napaso siya dito kaya lumayo siya sa akin. Mabuti naman kung ganun. Liga, umalis na rin tayo. Lumipas ang mga araw na hindi nagparamdam ang aswang. Kahit paano ay nakakapagpahinga ako ng maayos sa gabi. Nawala rin ang kaba at takot ko. Ngunit ang problema namin ni CJ sa mami niya palala ng palala. Hindi lang mga gamit ni CJ ang pinapakialaman niya, kundi pati mga lakad namin. Kung kailan naalis kami, saka tatawagan ng asawa ko at may ipapagawa na kung ano-ano. Kaya madalas kung hindi late, nakakancel yung plano namin. Kaya naman hindi ko maiwasan na mainis maging kay CJ dahil palaging pinagbibigyan yung nanay. Gaya na lang ng gabing yun. Pagdating namin sa bahay, nagtaka na lang ako dahil
Nakalabas mula sa closet ang mga damit ko. Habang ang mga damit ni CJ ay maayos na nakasalansan. Ang mga maruming damit ng asawa ko, nilabhan at malinis. Ang mga maruming damit ko, naroon pa sa laundry basket. Ang bedsheet at kurtina ay pinalitan ng itim. Anong nangyari? Bakit nakalabas lahat ng gamit ko? Ewan ko. Saka, sino nagpalit ng kurtina at bedsheet? Kakapalit ko palang kahapon Yung mga nakasabit na bawang sa bintana at asin nawala rin. Pati insenso na nilagay ni Kuya Jun nawala. CJ anak, narito ka na pala. Hi, ma'am. Kayo ba'y nagpalit ng kurtina at kobre kama namin? Pati ang gumalaw ng closet. Oo. Hindi ko gusto ang kulay at ayaw din ni CJ ng ganong kulay. Kaya pinalitan ko. Inayos ko rin ang gamit ng anak ko. Dahil may mga binili akong bagong damit niya. At kailangan ng space sa closet. Kaya hinayaan niyo lang na nakakalat ang gamit ko dito. Saka sinong matinong tao ang maglalagay ng itim na kortina? Love, calm down. Anong calm down? Sa tingin mo kakalma ako sa naabutan ko? Galing tayo sa trabaho. Pagod at masama ang pakiramdam ko tapos ganito yung dadatnan ko. Gamit lang ng anak ko ang may pakialam ako. Anong kinagagalit mo? Di naman pala Bakit pati mga gamit ko nilabas nyo? Kung gusto mo, bitbitin mo ang mga gamit mo sa labas. Sumama ka na rin at huwag ka nang babalik dito. Ma, ano ba? Kung lalayas ako dito, sisiguraduhin kong kasama ko yung asawa ko. At pwede ba? Huwag mong pakialaman yung gamit namin. All I want is the best for my son. Anong best for your son ang pinagsasabi niyo dyan? Anong palagay niyo sa anak niyo? Nakadaya pa at paiinumin ng tiki-tiki? Nakagawa na nga ng bata yung anak niyo Tapos bebabyhin mo pa rin. Wala kang pakialam kahit anong gusto kong gawin sa anak ko. Meron, dahil asawa ako. Anong akala mo? Tanggap ka na rito? Ay hindi. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pamukhang-pamukha niyo sa akin na hindi niyo ako tanggap. Lumayas ka rito. CJ, palayasin mo ang babaeng yan. Ayokong makasama yan dito. At sino may sabi na gusto rin kitang kasama? Hoy CJ, kapag ako tumapak sa labas ng bahay na to hindi mo na kami makikita ng anak mo. Ma, ano ba? Ang sabi ko ay palayasin mo siya. Ako ang sundin mo dahil ako ang nanay mo. I said enough! Mami, tama na, please. Walang aalis dito. At pwede ba, huwag yung pakialaman yung gamit namin. Kung hindi nyo matanggap si Miranda, fine. Pero hindi ko siya hihiwalayan. Nabuntis mo lamang ang babaeng yan. Hindi mo naman mahal yan Nagkakamali ka dahil mahal ko siya. Mahal ko si Miranda. Sa gitna ng tensyon ay gulat akong napalingon kay CJ. Yun ang unang beses na marinig ko yun sa kanya. Tama ang biyanan ko. Nabuntis niya ako. Kaya kahit ako hindi umaasa na magkakaroon kami ng emotional connection. Oo, sweet siya at maalaga. We do things normal couples do. Pero hindi ko kailanman inisip na mamahalin niya ako. Umagos ang luha ko kaya agad akong tumalikod. Ano? Oo, mahal ko siya. Kaya kapag lumayas dito ang asawa ko, kasama niya akong aalis. Walang iya ka talagang babae ka. Kasalanan mo lahat ito. Dahil nilagmi mo ang anak ko. Oh! Aray! CJ! Ma, bitiwan mo si Miranda! Clark! Si Mami! Nagulat ako nang bigla na lang hablutin ito ang buhok ko. Hindi pa nakontento at sinampal ako ng malakas pagharap ko. Nagpigil akong lumaban. Sumasagot ako pero ayoko pagbuhatan siya ng kamay dahil kahit gaano kasama ang ugali niya, siya pa rin ang nanay ng asawa ko. Samantala biglang dumating si Clark at hinila palayo ang biyanan ko. Nung ayaw pa rin akong bitawan, doon na naitulak ni CJ ang kanyang ina. Kaya nawalan siya ng balanse at napaupo sa sahig. Nagulat siya, gayon din ako. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang ganong klase ng galit sa mukha ni CJ. Sabi ko, bitiwan mo siya! CJ! How dare you! Ang dahil lamang sa babaeng yan, tinulak mo ko. Kuha mo na akong saktan. Clark, ilabas mo na yan! Mahal ka na. Bitawan mo ko. Talagang mas pinipili mo. I said leave! Kaya ko magpasensya kahit nagmumukha akong tanga kakasunod sa gusto mo kahit ayoko. Mula sa mga gamit, pagkain, saan ako pupunta. Ikaw lahat yung kailangan masunod. No one's good enough for you. And I'm sick and tired of you meddling in my life. Sawang-sawa na akong bansagan na mamas boy.
As much as I want to be proud of it. Pero hindi sa ganitong paraan na para akong manikan de susi. Ngayon pati asawa ko, hindi mo na ako nire-respeto, ma'am. Hindi mo ba naisip yung pwedeng mangyaring masama sa anak ko sa ginagawa ninyo? You're too selfish! Halika na, lumabas na tayo, ma. Sobra na yung nanay mo eh. I'm sorry. I'm so sorry for everything. Hindi ko na matatagalan na kasama yan. Baka mamaya bigla na lang niya ako saktan kapag nakatalikod ako. O kaya lagyan ng lason yung pagkain ko. Hayaan mo, bibilisan ko yung paghahanap ng bahay na malilipatan natin. Isang gabi habang nasa kalagitnaan kami ng pagtulog mag-asawa, nakatagilid si CJ at nakaharap sa kabilang direksyon ko at ako naman sa kabila. Wala kaming kaalam-alam na may nakapasok na pala sa kwarto namin. Dahan-dahan naglalakad palapit sa akin. Hanggang sa biglaan itong takpan ng bibig ko. Doon ako nagising at nanlaki ang mata ko nang tumambad sa harap ko ang nakakatakot na mukha ng aswang. Habang ang mga kuko nito ay nakaumang sa tiyan ko. Anong akala mo? Titigil ako? Nagkakamali ka. Dahil hindi ako hihinto hanggat hindi ko nakukuha ang batas sinapupunan mo at hindi kita napapatay. Mamamatay ka ngayong gabi. Miranda! Tulong! Clark! Kuya John! Pinasok tayo na aswang! Magsama kayong lahat sa kamatayan! Habang tinakpan ng aswang ang bibig ko, mula sa ilalim ng unan ay agad kong kinuha ang kwintas at medalyon at dinikit ko yon sa braso niya. Doon nagising si CJ nang sumigaw ang aswang matapos malapnos ang balat nito. Agad niya tong sinipa palayo. Nagmamadali naman ako bumangon at nagtago sa likod ng asawa ko. Sinugod kami ng aswang. Gamit ang mga binigay ni Kuya June ng mga armas at pangontra, kinuha ni CJ ang buntot pagi at bigla yung hinataw dito. Bigla akong sumampas sa kama nang talunin kami nito. Napasandal si CJ sa pader habang nagpapambuno sila ng aswang. Nakaamba ang mga kuko nito na handang sumaksak sa asawa ko pero nagawa ko siyang pigilan at hawak ko sa braso ang aswang. Ikaw ang papatayin ko ngayon. Hindi mo ako kaya. Halika rito nang makita mo kung anong hinahanap mo. Layuan mo ang pamilya ko! Pumatay ka ng demonyo ka! Sa halip na manood lang sa nangyari, agad kong kinuha ang itak sa ilalim ng kama. Pagkatapos ay bigla kong sinaksak ang aswang sa likod. Bigla itong lumiyad at umangil ng malakas. Nang binaon ko pa ng husto ang talim ng itak sa katawan niya. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit mong panggugulo sa buhay namin. Kahit sinong demonyo ka pa, hindi kita katatakutan basta anak ko na nilalagay mo sa peligro. Magbabayad kang babae ka. Lumayo ka sa amin! Isasama kita sa impyerno. CJ! Biglang pumihit ang aswang paharap sa akin. Nahawakan ako nito sa damit, pero agad siyang nasipa ni CJ palayo. Pagewang-gewang ng lakad palabas ng kwarto. Eksaktong dumating si Clark at Kuya June. Sa gulat ng dalawa ay umatras sa mga ito. Hanggang sa tumakbo ang aswang papunta sa bintana at mula doon ay tumalon ito pababa. Napatakbo kami at nakitang bumagsak ito sa gilid ng bahay. Pagkatapos ay tumalon sa bakod at mabilis na tumakbo papasok sa gubat. Good job, love. Ang galing mo. Hayop siya. Hindi ako papayag na saktan niya yung baby natin. Dumadalas ang pag-atake ng mga aswa. Maglagay ulit tayo ng insenso. Hayaan mo, kuya. Ngayon, biniling ko na kay Ate Inday na sa susunod ay inutusan sila ni Mami na pakialaman yung kwarto namin. Magsumbong muna sila. Isang gabi dahil masama ang pakiramdam ni Ate Inday, nagpresenta ako na ako na lang ang magluluto ng ulam para sa hapunan. Dahil doon nagkikrave ako ng sabaw. Tinolang manok ang niluto ko. Habang ginigisa ko ang bawang, luya at sibuyas, si CJ naman ay nagluluto ng buttered garlic shrimp dahil isa rin yun sa cravings ko ngayong gabi. Habang hinihintay maluto ang mga hipon, lumapit si CJ sa akin at malambing akong niyakap mula sa likod. Bago naman yan, love. Sandali lang to. Tapos kakain na tayo agad. Tapos ko nang himayin yung daon ng malunggay. Sabi ni Ate Inday, masustansya daw to. Lalo sa'yo, para marami kang gatas paglabas ni baby. Excited na ako sa niluluto mo, ha? Nang lalaway na ako sa hipon, oh. Konti na lang din to. Tapos yung manggang hinog mo nasa ref na. Thank you, love. I love you. Alam mo, hindi ko akalain na mamahalin kita ng ganito kadali.
Bahagya akong natigilan. Binaba ko muna ang sandok habang naghihintay akong maluto ang manok. Pagkatapos ay pumihit ako paharap sa kanya. Inila ko ang mukha niya palapit sa akin at hinalikan ko ng matagal sa labi. Yumakap siya sa akin ng mahigpit at tumugo ng isang mas matamis na halik. I love you too. Pareho lang tayo. Hindi ko akalain na mamahalin din bala kita agad. Kasi aminin natin, kaya tayo nagpakasal dahil lang sa baby natin, di ba? Well, hindi man ako magiging perpekto, pero sisikapin ko na magiging mabuting asawa ako at ama dyan sa anak natin. Mahal na mahal ko kayo ng baby natin. Masaya ako na ikaw ang daddy namin. Alam ko naman na nahihirapan ka dito sa bahay dahil kay Mami. Konting tiis lang ha. Kanina may nakita na akong bahay na sigurado ako magugustuhan mo. Pinapacheck ko na lang kay Clark yung mga detalye. At kapag okay na, lilipat tayo agad ha. Alam ko rin na hindi madali sa'yo ang nangyayari. Palagi ka naiipit sa amin ng mami mo. Pero salamat ha. Kasi lagi mo akong pinagtatanggol sa kanya. Nahihiya kasi ako sa inaasal ni Mami. Ilang sandali pa ay humahangos na bumaba ang biyenan ko. Galit na galit habang nakatakip ang ilong. Naluluha ang mga mata na parang hindi makahinga. Dahil doon ay nag-aalala na napatakbo si CJ sa ina. Ako ba ni nag-alala rin sa nakita ko kaya sumunod ako sa kanya. Ma, ano nangyayari sa'yo? Hindi ako makahinga, anak. Daling kita sa ospital, gusto mo? Hindi na, anak. Ayos lang ako. Ano ba naman kasi yung amoy na yon? Sinabi ko na, di ba, na huwag kayong magluluto ng may bawang dito. Sorry ma. Yan po kasi yung cravings ni Miranda eh. Itapon nyo na nga yan! Pagluluto na lang po kita ng ibang pagkain. Kung ayaw mo nang niluluto namin, okay lang. Pero wag mo naman itapon. Sayang yung pagkain eh. Biyaya ng Diyos yan. Hindi ka na talaga nakikinig sa akin. Halika na ma'am. Sasamahan na lang kitang kumain. Pagdating sa kwarto ay nilalaya ni CJ ang mommy niya hanggang sa makahiga sa kama. Kinasikaso niya ito. Kinumutan at pinainom ng gamot. Pagkatapos sinuupo sa gilid ng kama at hinawakan sa kamay. Ngumiti si Evelyn at marahang hinaplos ang mukha nito. Ay, nakakamiss ang ganito, anak. Yung mga panahon na sa akin lamang ang atensyon mo. Ngayon, puro na lamang si Miranda ang inaasikaso mo. Ma'am. I'm sorry kung lately palagi ko nang kinukontra yung mga sinasabi mo ha. Pero kailangan mong maintindihan na hindi habang panahon nasa poder mo ko. Gusto ko magkaroon ng sariling buhay at pamilya. Si Miranda at ang magiging baby ko. Sila ang sobrang nagpapasaya sa akin ngayon. At mas sila yung buhay ko. Ay, mahal mo ba talaga siya? Yes, seryoso ako sa kanya ma. Kaya sana wag na po kayo makialam sa amin. Kaya mo kami mag-handle ng sarili naming buhay. Mabuting asawa si Miranda ma'am. Maayos siya at masino. Give her a chance. Kilalanin niyo na muna siya. Mabait siya at mabuting tao. Kung lumalaban man siya sa inyo noon, dahil kailangan niyang ipagtanggol yung sarili niya. O sige, kung yan talaga ang totoong magpapasaya sa iyo, susubukan ko siyang pakisamahan. Thank you, Mommy. I really appreciate that. At teka, ano itong mga nasa kamay at braso niyo? Mukhang lata ito ah. Tsaka itong nasa kamay niyo. Bakit parang lapnos? Ma'am, saan niyo nakuha to? Ha? Ano? Wala lamang po. Matanda ako eh. Naglalakad-lakad kasi ako dyan sa kakahuyan kanina. Nung wala ako magawa. Tapos itong nasa kamay ko napaso ako sa kaldero nung nakaraang araw. Nahawakan ko hindi ko alam na mainit. Ingatan niyo kasi lagi yung kilos niyo at huwag kang pupunta dyan sa may kakahuyan, ma'am. Swang na nakatira dyan eh. Oo, sige. Sige na. Bumaba ka na at kumain ka na. Ayos lang ako rito. Okay, ma'am. Samantala ang mga sandaling yon sa kusina ay napailing na lang ako sa halip na mainis. Tama si Clark. Drama queen talaga ang biyanan ko. Alam ko mga itsura ng may sakit sa puso, lalo na kapag inaatake ang pasyente. Dahil may sakit sa puso si tatay noong nabubuhay pa siya. At ilang beses ko nakita kung paano siya atakihin. Kaya alam kong umaarte lang yung biyanan ko at hindi nagsasabi ng totoo. Hindi na lang din ako kumibo.
Samantala pinatay ko ang kalan kung saan niluluto ni CJ ang hipon. Ako naman ay naglagay ng gulay sa tinola. Maya-maya ay dumating si Clark. Ang kuya, Nandun sa taas kasama yung mami mo. parang di mo naman biyena na. Naku, kapag tinawag ko siyang mami, baka bumuga na ng apo yun sa galit. Pero pansin ko lang bakit ikaw? Malayo yung loob mo sa kanya. Dahil ayaw niya sa akin eh. Si kuya lang naman yung tinuturing niyang anak eh. Pero okay na rin yun. Tingnan mo si kuya ngayon. Hirap na makawala kay mami. At least ako, suwabe lang. Wala nakikialam sa akin, di ba? Ewan ko ba. Hindi naman ganyan si mami nung bata pa kami. Anong ibig mo sabihin? Pumunta sila dati sa probinsya at dinalaw si Lolo Fred. Na-aksidente sila pa uwi dito eh. Doon namatay si Dad. Si kuya na ospital tapos nung magising siya, wala na siyang matandaan na nangyari sa aksidente. Si mami, nakakapagtaka lang na wala siyang galos kahit ni isa. Samantalang totally damaged yung sasakyan dahil sumalpok sa malaking puno. Pero nang umuwi sila, ewan ko, nagbago na si mami. She used to be sweet and affectionate to me. Panay ang trato niya sa amin ng magaganda. Pero bigla, kay kuya na lang umiikot ang mundo niya. Bini-baby niya. Tapos, si kuya noon, laging takot kay mami. Kaya yun, sunod lang siya ng sunod sa lahat ng gusto niya. Kaya binansagan ng mga masboy eh. Bakit ngayon nakakatanggi na siya sa gusto ng mami mo? Dahil sa'yo. Maya-maya ay napatingala kami ni Clark nang marinig namin ang mga yabag ng paa ni CJ. Nakangiti siya lumapit sa amin. Magaan ang aura ng mukha na parang may nangyayaring maganda. Kumusta siya? Okay naman. Malakas talaga yung allergy niya sa bawang eh. Hindi mo naman sinabi di sana sa dirty kitchen na lang tayo nagluto. Hindi ka ba nagtataka? Hindi naman allergic si mami sa bawang nung mga bata pa tayo, di ba? Hindi kaya siya yung aswang? Sira ulo. Kinagabihan, pasado 11:11 ng gabi. Habang may tinatapos na trabaho si CJ sa computer, bumaba ako sa kusina para uminom ng gatas. Habang naroon ay bigla akong nakaramdam ng bigat sa paligid. Sa hindi malamang dahilan ay bigla akong nakaramdam ng kilabot. Lumingon ako sa paligid. Wala nang tao doon maliban sa akin. Muli kong tinuon ang sarili ko sa ginagawa ko. Hanggang sa may maramdaman akong unti-unting naglalakad sa likuran ko. Ma! Nandiyan pala kayo. Kanina pa po ba kayo dito? Ang akala ko wala akong kasama eh. Ay, galing ako sa dirty kitchen. Hindi ko kasi narinig na bumukas yung pinto. Miranda, sige na, umakyat ka na. Love, nakakuha ka na ng gatas mo? Oo, paakit na ako. Nagulat ako nang makita na nasa likod ko ang biyanan ko. Ang nakapagtataka dito, masyado siyang malapit sa akin. At ang kamay niya ay nasa likod na parang may tinatago. Ang kwento ni Clark sa akin na makapasok daw kami ni CJ sa kwarto at wala akong kamalay-malay sa mga nangyayari, doon niya nilapitan ng ina. Galit at purasahan itong hinila ang kamay na nakatago sa likod at bumulaga sa harapan ni Clark ang isang mahabang kitchen knife. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Wala. Akin na yan. Ibigay mo sa akin yung kutsilyo. Ano ba? Huwag mo nga akong gawing tanga, ma. Kitang-kita ko yung gagawin mo. Sasaksakin mo si Miranda habang nakatalikod siya. Hindi siya bagay sa kapatid mo. Pabayaan mo ko sa gagawin ko. Hindi lang asawa ni Kuya ang pinag-uusapan natin dito, kundi best friend ko rin. Na walang kamuwang-muwang na pamangkin ko ang gusto mong patayin. Dugo pa lang yon. Hindi pa tao. Naririnig mo bang sinasabi mo, ma? Hindi ka man na ba natatakot sa Diyos? Apo mo yun, oh! Nababaliw ka na ba? Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi ka na naawa kay Kuya. Huwag kang makialam. Subukan mo saktan si Miranda at ang pamangkin ko. Kung hindi ako mismo magtatapon sa isang kulungan. Isa ka pang buwisit sa buhay ko. By the way, ma, gusto mo, bawang? Maglagay ka sa bintana mo. Ilayo mo yan. Ayoko niyan. Sabi ko na eh. Hello, Apo. Lolo, tama nga po ang sinabi mo. Napagtagpi-tagpi ko na. Sa tingin ko, kailangan nyo nang umuwi rito.
Isang umaga ng Sabado, habang nasa kwarto ako at nagtutupi ng mga damit naming mag-asawa, si CJ naman ay umalis sandali ng mga umagang yun. Bigla akong napalingon sa may bintana nang marinig ang malakas na tunog ng police car sa labas. Tumayo ako at sumilip. Pero mula doon sa kwarto ay hindi ko masyadong kita yun. Kaya naman lumabas ako ng silid at nagpunta sa dulo ng hallway kung saan may bintana. Maya-maya ay dumating si Clark at Kuya June at nakasili pa rin. Anong nangyayari? Bakit ang daming tao? Tsaka bakit may pulis? Oh, may suko pa. May nakita raw na patong-patong na bangkay sa isang lumang kubo doon sa may bandang loob ng kakahuyan. Bangkay? Kanina daw nakubo yun. Wala daw nakakaalam pero ang duda ng mga tao, bahay daw yun ang aswang. Hindi nyo ba alam? Ang daming nawawala doon sa kabilang bayan. Narinig ko nga yun tapos puro lalaki nasa 20 anyos hanggang 30 yung edad nila. Malakas ang kutob ko na aswang nga may kagagawa ng lahat ng ito. Siguro nagpapanggap na magandang babae yung aswang tapos inakit yung biktima. Ganun na nga, habang nag-iisip siya ng paraan kung paano ka makukuha at ang bata sa sinapupunan mo. Kumahanap siya ng biktima para makakain at maipangtawid sa kanyang gutom. Demonyo talaga. Ang dami pa ng iba. Hello, love. Pauwi ka na? Oo. Ano gusto mo pa sa lubong? Gusto ko ng fried chicken sa pizza. Sige. Dadaan na ako agad sa bilihan. Thanks, love. Ingat sa pagmamaneho, ha? Kuya Jun, magpapatulong sana ako sa'yo. May problema dun sa motor ko eh. Sige, halika, tignan ko. Hindi na ako nakiusisa pa sa nangyayari sa labas at bumalik sa kwarto para ipagpatuloy ang ginagawa ko. Makalipas ang 20 minutes, nang matapos ko ang pagtutupi at nailagay sa closet ang damit namin, muli akong lumabas para hintayin ang pagdating ni CJ. Ayon kasi sa text niya, malapit na siya sa bahay. Habang naghihintay ay muli akong bumalik sa bintana at sinilip ang mga nangyayari. Ilang sandali pa ang lumipas nang umalis ako doon. Sa paglalakad ko, naagaw ang pansin ko ng display cabinet. Mula sa isang libro na naroon ay may nakalabas na lumang larawan. Napakunot noo ako nang makilala ang biyanan ko. Binuksan ko ang cabinet at hinila yun. Halos magbuhol ang mga kilay ko sa gulat nang makita ang kabuuan ng picture. Dahil naroon ang dalawang Evelyn, isang lagpas sa balikat ang haba ng buhok at ang isa naman ay halos hanggang bewang ang haba. Buhaghag na parang bruha, pero ang isang Evelyn ay nakakatakot ang mukha. Dilat ang mga mata at makapalang kilay. Kumpak ang pisngi. Ang suot ay mahabang itim at lumang bestida saka nakayapak, habang ang isa ay malaanghel ang kagandahan at maayos manamit. Magaan ang bakas ng mukha at magandang nakangiti. Tiningnan ko ang likod na maaninag ko na may nakasulat doon. Sino to? Evelyn. Eleanor? May nakita lang po akong picture. May kakambal po pala kayo? Hindi yata nabanggit sa akin ni CJ sa ni Clark. Patingin nga. Eto po. Halika sa baba. Samahan mo ako magmerienda. Sige po. Pagdating namin sa hagdan ay pinauna ako ng biyanan ko na maglakad. Hanggang sa nakadalawang baitang pa lang ako. Nagulat na lang ako nang maramdaman ko na may tumulak sa akin. Napasigaw ako. Nawalan ako ng balanse at tuluyang nahulog. Hindi ko alam na naroon na pala sa garahe si CJ at nakita ang mga pangyayari. Nang bumagsak ako sa sahig ay wala na akong malay. Miranda! Anong nangyari? Miranda! Anong ginawa mo, Ma? Wala akong alam, anak. Nagulat na lang din ako. Sinungaling ka. Kitang-kita kita. Tinulak mo ang asawa ko. Anong klaseng tao ka? Kung tatandaan mo, kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko, lalo na sa anak ko, kakalimutan kong nanay kita. Miranda! Love! Wake up! Ayun, tama-tama may ambulansya. Sir! Tulong! Tulungan niyo kami! Nang maalimpungatan ako, naroon na ako sa loob ng isang kwarto sa ospital. Nakatalikod mula sa akin si CJ, habang kaharap si Clark at may hawak itong phone. Mula doon ay narinig ko ang sinasabi ng asawa ko kay Ate Inday na siyang kausap nito. Magkahalong lungkot at galit ang naririnig ko sa boses niya. Noong mga panahon na yon ay wala pa akong alam kung bakit ako nahulog sa hagdan. Nang kapain ko ang noo ko,
Naramdaman ko na may gasa na makapal doon. Oo, Ate Inday. Pakilagay lahat ng gamit namin sa luggage ko at luggage ni Miranda. Kung hindi kasya, kunin niyo muna yung maleta ni Clark. Opo, thank you, Ate. Love, Kuya, gising na si Miranda. Love, kumusta ka na? Anong nararamdaman mo? nahihilo pa ako eh. Yung baby natin, kamusta siya? Our baby is safe. Napakabuti ng Diyos, love. Sa kabila ng mga nangyari, healthy pa rin siya. Salamat at ligtas kayo. Salamat sa Diyos. Akala ko na wala na siya sa atin eh. Ano ba nangyari? Naramdaman ko na lang na may tumulak sa akin. Ang mami mo ba? Oh, I'm so sorry, love. I'm so sorry. Hayop siya. Alam kong nanay niyo siya. Pero napakademonyo ng nanay niyo. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Muntik mo wala yung baby ko nang dahil sa kanya. Pinaayos ko na yung gamit natin kay Ate Inday. Bukas sabi ng doktor, makakalabas ka na. Kukunin na ni Clark yung mga gamit natin mamaya at dadalhin sa apartment ko. Pagkalabas natin ng ospital bukas ng gabi, dadaan lang tayo doon para tignan kung may mga gamit ka pang naiwan. Tapos aalis rin tayo agad, ha? Okay. Lalayo na tayo, love. Dapat nakinig na ako sa'yo noon pa eh. Kung umalis na sana tayo agad sa bahay, hindi mangyayari to. I'm so sorry. Hindi ko akalain na magagawa yun ni Mami. Wala kang kasalanan. Ang importante, ligtas kami ni baby. Masamang tingin ang pinukol ko sa biyanan ko pagpasok namin ng bahay. Masakit pa ang katawan ko. Pero kailangan ko umakyat sa kwarto para tignan kung may importanteng gamit pa akong naiwan. Dahil hanggat naroon ang biyanan ko, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako tatapak sa bahay na yun. Ilalayo namin sa kanya ang anak namin at hinding-hindi niya makikita ang kanyang apo. Samantala agad namang nataranta ang biyanan ko nang makitang pumasok kami. Takot at pag-aalala ang nakita ko sa kanyang mukha. Nataranta na sinundan kami hanggang sa kwarto pero hindi man lang tinapunan ni CJ ng tingin ng nanay niya. Nang sinubukan niyang humarang sa daan ng asawa ko, hinawi niya ito sa tabi. Love, kunin mo agad yung kukunin mo, ha? Oo, konti na lang naman na to eh. Mukhang nalagay na nila lahat sa maleta. Yung mga pagkain ko pala sa ref ha. Ako na maghahanda. Alam ko naman kung ano yung sa'yo dun eh. Thank you. Anak, sandali lang. Pakinggan mo muna ako. Mali ang nakita mo. Ano, nakuha mo na? Oo, okay na. Nandito na lahat sa bag ko. Halika na, umalis na tayo rito. Anak, sandali lang. Ano? Anong papakinggan ko? Anong excuses na naman yung sasabihin nyo? Wala ka na maidadahilan sa akin dahil kitang-kita ko kung paano mo tinulak ang asawa ko. Nakita ko kung paano kang ngumiti habang pinapanood mong gumugulong pababa ng hagdan si Miranda. You're evil, Ma. At kinakaya ko na ikaw ang nanay ko. Anak, I'm sorry. Hayop ka. Patawarin ako ng Diyos at ang mga anak mo pero hayop ka. Demonyo ka. Sarili mong apo pinagtangkaan mong patayin. Tatanggapin ko pang kung hindi mo ako gusto para kay CJ eh. Pero bakit pati yung anak ko na walang muwang, dinadamay mo? Hindi pa siya pinapanganak. Gusto mong idamay sa galit mo sa akin? Hindi ka tao. Demonyo ka. Wala kang pinagkaiba sa aswang na yon. Simula ngayon, kalimutan mo nang may anak ka. Mula kay Clark, ngayon naman ang asawa ko at ang baby ko. Hindi mo tinatrato ng maayos. Nagtiis ako mag-isunod-sunuran sa inyo kasi nire-respeto ko kayo dahil nanay ko kayo at mahal ko kayo. Pero ginawa mo akong laruan. Tinali mo ako sa mundo nyo. And I don't wanna be part of that world of yours. Ayoko nang nag-iisa, Ma'am. Ayoko nang nakatago lang ako sa dilim. Ayaw na kita makasama. Pagkaling managan nga tayo. Ano ba ang dahilan bakit pinagtangkaan mo ang buhay ko? Dahil ba sa picture na nakita ko? Ha? Iyon lang naman yung huling na pag-usapan natin, di ba? Ano bang meron doon sa picture na yon? Ano? Anong picture? Yung picture nila ng kakambal niya. Kambal? May kakambal ka, Ma'am? Hindi mo alam? Hindi. Evelyn at Eleanor. Eleanor? Sakit ang ulo ko. Hindi ka na. Umalis na tayo dito. Baka dala yan ng sobrang stress.
Ako na magmamaneho, kuya. Sandali! Ang sakit! Ah! Oh my God! CJ! Nagtaka ako nang biglang pumikit si CJ. Napahawak ito sa ulo at biglang napasigaw nang sumakit yun. Agad akong lumapit sa kanya at hinawakan siya. Nakaramdam ako ng pag-aalala nang mapaluhod siya at halos iumpog ang ulo sa semento. Dahil doon nilabis ako natakot at nag-alala para sa kanya. Lumapit si Clark maging ang biyanan ko. Anak, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo akong hawakan! Love, anong nangyayari sa'yo? Ayoko na dito. Umalis na tayo. Halika na! Clark, balik tayo sa ospital! Sige. Walang aalis hanggat hindi ko sinasabi. Napaatras kaming tatlo nang biglang magbago ng anyo ang biyanan ko. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang makita na siya ang aswang na paulit-ulit na nagtatangka sa buhay ko. Ang aswang na inakala naming patay na. Ngayon ko na pagtahi-tahi ang mga senyales. Ang pagka-allergic daw nito sa bawang. Ang paulit-ulit nitong pag-uutos sa mga kasambahay na alisin ang mga pangontra ng aswang sa kwarto namin. Ang masangsang na amoy mula sa kwarto nito na minsan ang naikwento ni CJ sa akin. Ang mga pagkakataon na sumasalakay ang aswang na nagising na ang mga tao doon sa bahay dahil sa sigawan namin pero siya hindi man lang lumalabas. Ayun pala, siya mismo yung aswang. Sabi ko na nga ba, hindi ikaw si Mami. Matagal na ako may hinala na ikaw mismo ang aswang na gustong pumatay kay Miranda. Ang akala ko na napapraning lang ako. Hindi ako nagsalita dahil nanay kita. Pero tama palang kutob ko noon pa. Alala ko na. Nung marinig ko ang pangalan na Eleanor. Nung gabi pa uwi na kami nila Mami at Daddy galing kay Lolo Fred. May babaeng humarang sa daan namin. Inawasan yun ni Daddy at bumangga kami sa kotse. Namatay sa aksidente si Dad. Pero kami ni Mami ang nabuhay. Lumapit siya kay Mami at pinatay niya. Kinain niya ang laman loob ni Mami pagkatapos hinila niya palabas ng sasakyan. Hindi ko alam kung saan niya dinala ang bangkay ni Mami pero nang bumalik siya, suot na niya ang damit ni Mami. Pagkatapos lumapit siya sa akin. Tandaan mo to. Simula ngayong gabi ay wala kang nakita. Ako na ngayon si Evelyn. Ako ang mami mo at lahat ng sasabihin ko ay kailangan sundin mo. Kapag nagsalita ka, papatayin kita at ang kapatid mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Tulala at hindi makapaniwala na tumingin si CJ sa aswang. Umagos ang mga luha niya. Marahan niya akong tinulak papunta sa gilid at sinenyasan na tumabi. Sinunod ko siya na umiiyak habang unti-unting nabubuklat ang katotohanan ng nakaraan ng asawa ko at ng buong pamilya niya. Ikaw ang kakambal na aswang ni Mami. Kaya kita sinusunod dahil takot ako sa'yo. Kaya gusto mo palagi ako nasa tabi mo dahil natatakot ka na bumalik ang alaala ko at malaman ng lahat na ikaw si Eleanor. Pinatay mo ang totoong mami namin. Demonyo ka! Magbabayad ka sa pagpatay mo sa mga magulang namin. Ngayon pati ang asawa at anak ko idadamay mo. Bakit? Kinuha ko lang naman ang buhay na pinagkait sa akin ng papa. Mula nang maliit kami. Si Evelyn na ang paboritong anak. Nang maging ganap na aswang ako sa edad na 14, pinatapon ako ng papa sa probinsya. Kinulong sa kuweba at kinadena dun sa bundok. Nabuhay ako parang hayop. Habang ang kapatid ko ay nabubuhay ng maayos at daig pa ang prinsesa. Dahil ikaw ang pumatay sa mami mo at pati kami ni Evelyn, nais mo rin patayin. Wala akong mapagpipilian kundi ang ilayo ka, anak. Sa kabila ng ginawa mo, hindi pa rin kita maatim na patayin. Papa, Lolo, anong ginagawa mo dito? Nung mapansin ko ang kakaibang kinikilos niya, tinawagan ko si Lolo. Siya ang nagkumpirma na hindi si Mami ang kasama natin mula nung maaksidente tayo. Kaya pinapunta ko siya rito para makorner ang impostor na yan. Nang sinabi sa akin ni Evelyn na pakawalan ka, ginawa ko dahil gusto ko rin magkaroon ka ng maayos na buhay. Pero anong ginawa mo? Pinatay mo pa rin ang kakambal mo at ninakaw mo ang kanyang buhay. Tapos ako ang kinulong mo sa bahay sa probinsya. amanas na lang tayo, Papa. Ibinalik ko lang sa'yo ang ginawa mo sa akin. Ang tratuhin na parang hayop. Ngayon alam na ninyo ang katotohanan. Magbabayad kayo lahat.
Para malinaw, kahit kailan ay hindi ko kayo tinuring na anak. Pinaglaruan ko lang kayo. At ikaw, CJ, kinailangan kitang bantayan para masiguro na hindi mo maaalala ang nakita mo ng gabing yun. Demonyo ka nga! Huwag ang mga bata, Eleanor. Wala silang kasalanan. Meron. Lalo ka na, CJ. Pagkatapos kitang alagaan, tatalikuran mo ako na nagpalaki sa'yo dahil sa babae niyan. Na sana noong ko pa ginawa. Niloko mo kami magkapatid. Sinira mong pamilya ko. Ako ang nagpakananay sa inyo. Kahit kailan hindi ka umabot sa kalingkingan ng pagiging ina ng mami ko. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ka marunong magpakaina. Pinanipulan mo kami. Pinaikot sa mga kasinungalingan at pagpapanggap mo. Ngayon naalala ko na. Kahit sa ganda ni Mami ay wala ka pang panama. Iisa lang ang mukha ninyo. Pero magkaiba kayo ng ugali. Dahil hindi demonyo ang Mami ko. Walang pwedeng makaalam ng katotohanan. Hindi na ako pwedeng bumalik sa bundok na yon. Huwag ka mag-alala. Hindi kita ibabalik dun dahil sa impyerno ka na didiretso. Mabilis na sumugod ang aswang. Agad tumakbo si CJ sa akin at hinarang ang sarili para protektahan ako. Una nitong sinugod si Clark. Sinakal sa leeg sa kahinagis. Tumama siya sa pader at bumagsak siya sa sahig. Sunod naman itong sumugod sa amin. Kinuha ko ang isang malaking vase at iniabot sa asawa ko. Nang makalapit ang aswang at malakas nitong pinukpok yun sa mukha. Kuya! Nagkamali ka ng siningil dahil wala kaming utang sa'yo. Ikaw ang may atraso sa amin. Kaya pagbabayaran mo ng mahal ang pagpatay mo sa mga magulang ko at ang pagtatangka mong pagpatay sa asawa at anak ko. Kulang pa yan sa hirap, sa dinanas ko. Hayop ka! Clark, ang buntot pagi! Nang makita ko ang buntot pagi na bigay ni Kuya June na naisilid ni CJ kanina sa bag, agad kong kinuha yun at binigay ko kay Clark. Mula sa likod ay sinakal niya ang aswang at nilayo sa amin. Nagwala ang aswang pero hindi binitawan ang dalawa. Hanggang sa dumating si Kuya June dala ang isang bolo. Sir, gamitin mo sa puso. Saksakin mo sa puso para mamatay na siya. Lolo, I'm so sorry. Pero kailangan ko pong gawin to. Naiintindihan ko. Gawin mo ang nararapat para sa katatahimik ng buhay ng pamilya niyo. Hindi niyo ako mapapatay. Talaga? Sige, panoorin mo to. Walang iya kayo. Walang utang na loob. Para sa pagtatangka mo sa buhay ng asawa at anak ko. Para sa panluloko mo sa amin sa mahabang panahon. Para kay Mami at Daddy! Sinaksak ni CJ ang aswang sa dibdib at sinadyang tamaan ang puso nito. Sunod ay si Clark mula sa likod. Nang bumagsak ang aswang at tuluyang namatay, inagaw ni Clark ang bolo sa kabiglang pinugutan nito ng ulo. Tinakpan ko ang mukha ko at niyakap ako ni CJ para hindi ko makita ang nakakarimarim na itsura ng aswang. Sira ulo ka. Bakit mo pinugutan? Ibabalikan daw tayo eh. Para siguradong hindi na mabubuhay yan. At kapag tinanong ako kung ano ang isa sa achievement ko sa buhay, sasabihin ko na pinugutan ko ng ulo ang aswang. Sira ulo ka talaga. Kinaumagahan nagtipon kami sa garden kasama si Lola Fred. Doon niya kinuwento ang lahat at kung paano nagkaroon si Eleanor. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng awa sa kanya. Dahil biktima lang din siya ng pagkakamali ng kanyang sariling ama. Ang kasalanan na pinagbayaran ng anak. Tawarin niyo ako mga apo. Kasalanan ko lahat. Haaminin ko na naging maloko ako nung araw. Mag-asawa na kami ng lola niyo pero ako'y nakiapit. Nang madestino ako sa probinsya, nakilala ko ang isang magandang babae, si Ophelia. Nagkaroon kami ng relasyon, pero nang niyaya niya ako magpakasal, doon ko sinabi na may asawa na ako. Nasaktan siya at galit na galit sa akin. Ang hindi ko lang alam ay isa pala siyang mangkukulam. Nang malaman niya na buntis ang lola niyo, sinumpa niya ako at ang anak ko na sa pagdating ng edad 14 ay magiging aswang siya. Kay Eleanor lang tumalabas yung pa at ang mami niyo ang nabuhay ng normal. Kalimutan niyo na po yun, Lolo. Matagal ang panahon ang lumipas at sigurado naman kami na
Pinagsisisihan nyo na yun. Sobrang pagsisisi ko. Sinira ko ang buhay ni Ophelia at ni Leonor. Nasaktan ko ang lola niyo. Ang kawawa kong anak. Siya ang nagbayad ng kasalanan ko at nadamay ang lola at mamit daddy niya. Lolo, I'm sorry kung kailangan sa ganitong paraan matapos lahat. Alam ko, Apo. Huwag kang mag-alala. Gaya ng sabi ko, naiintindihan ko. Patawarin niyo ako kung pati kayo nadamay. Love, Wala nang aswang. Wala nang gagambala sa atin. I'm sorry kung nangyari lahat sa'yo to. Alam ko na hindi madali pero nandito lang ako. Thank you, love, ah. Pero magiging okay din ako. Nakakalungkot to, pero mas lamang na nakahinga ako ng maluwag nang malaman ko ang totoong hindi siya ang mami ko. And I hate myself dahil nagpaloko ako sa kanya. Niya ako na paikutin niya ako. Wala kang kasalanan. Namanipula ka lang niya. Nakalimutan mo yung nangyari dahil sa trauma mo. At hindi mo yun ginusto. I love you so much. Maraming salamat dahil hindi mo ako iniwan kahit na pinakikialaman niya yung buhay natin. At aaminin ko, nung nalaman ko na buntis ka, ginamit kitang escape route para makatakas sa anino niya dahil sakal na ako sa kanya. Kaya naman I'm so sorry. Naiintindihan ko. Kahit ako naman siguro nasa sitwasyon mo, igagrab ko lahat ng chance na makita para lang makawala sa ganun eh. Ang importante, mahal mo na ako. Sobra. Wala eh. Nadala mo ako sa sarap ng halik mo. I love you so much. Nang gabing yon, matapos mapatay ang aswang, kinuha ni Kuya June ang bangkay nito at sinunog. Tinuloy pa rin namin ang pag-alis sa bahay at pinarenovate yun ng magkapatid. Bago kami bumalik ay pinabless namin yun. Nang sa ganun ay mawala ang negative energy na naninirahan doon dahil sa aswang. Kinuha na rin nila CJ si Lola Fred at kasama namin siyang tumira sa bahay. Madam Venus, para sa akin, walang kaso ang pagiging mama's boy. Dahil sa yun ang pagpapatunay ng pagmamahal at respeto ng isang lalaki sa kanyang ina. Ngunit sa paglaki ng mga anak natin, ay magkakaroon na sila ng sariling pag-iisip at buhay. Darating tayo sa punto na kailangan natin silang bigyan ng kalayaan na tahakin ang sarili nilang landas at piliin ang taong nais nilang makasama sa buhay. Ngunit gayon pa man, kahit kailan ay hindi mawawala ang pagiging magulang natin hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Hanggang dito na lamang at naway may napulot kayong aral sa aking kwento. Maraming salamat at more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Miranda.